1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ikaw, hindi ka first time? Tagal ka na? 12, 13, 14. Okay. First time ka lang pala. Parang familiar mukha mo sa akin. You look very family. Mali, sayang. Okay, so introduce ko po sa inyo yung speaker ngayon. No? So yung speaker natin, so isa na rin siya sa mga successful sa ganitong industry. No? Dati po siyang engineer by profession. No? Tapos ginawa niya tong business na to on the long run. Kumita po siya ng malaki. Nabili niya yung bahay, sasakyan, lahat po nakuha niya po doing this business. No? So ito pong speaker na to, hindi to na-excite kapag katutulog-tulog yung mga audience. No? Kaya nga ginagawa nito, pag tulog yung audience, binabasag niya yung mga mukha niyan. Kaya kailangan laging excited. So pwede ba bigyan natin ng isang palakpak? 2 palakpak? 3 palakpak? At milyong-milyong palakpak para kay Vice Dennis Villarosa. Salamat. Ako yun. Kasi wala na mag-introduce, kaya ako na para mabilis. Diba? Direct to the point. Okay, so ako rin yung speaker. One-man band tayo dito eh. No? By the way, ako rin yung guard. Para makatipid sa empleyado, lahat, kinuha na namin. Guard, lahat. No? So, lahat po kayo na na-invite dito, no? Pwede kayong malas, pwedeng swerte. No? Pwede kang mabwisit sa nag-invite sa'yo kasi ang layo ng nilakad nyo. Sino po ba yung naglakad ng malayo? Napagod ba kayo, ma'am? Nga lang, ba't nasa likod kayo? Dapat pag first time, nilalagay nyo yan sa harap. Dito nyo inuupo dito. Kaso hindi na yung babalik. Okay. So, ako po, by profession, again, I'm a mechanical engineer by profession. No? License po ako. So, nung unang-unang binitbit ako dito, no, ganitong seminar, pero hindi ko alam na seminar na ganito. Ang sabi kasi sa amin, may ka-eyeball kami magandang babae. No? Mas okay naman babaero kaysa lalakero ko, pangit naman. Tama. So, gusto ko makakita ng gano'n. Sabi, Green Hills. Sabi ko, flawless yan. Tama? Ang tagal kong jeepney driver, hindi pa ako nakakita ng mga taga Green Hills. Siyempre, curious ako. Kala ko magaganda. No? Tapos, ang sabi niya, pagkabit-bit sa amin sa seminar room, nakita ko, doon pa lang po sa pasilyong ganyan, sobrang daming tao. Tapos sabi ko, pare, sino ba dyan? Ang daming tao. Sabi niya, pare, basta ang password dyan, pag sinabi, eto na ba yun? Yun ang mga kamit natin. Tapos bandang huli, nakita ko, kaklase ko, eto na ba yun? Lang niya, sabi ko, kilala ko to Inupo kami sa harap, dito kami inupo. 4 kami dyan. No? Yung 3, busit na busit, ako naman, positive na positive ako. No? Although nung una, medyo nayabangan din ako sa speaker, no? Medyo na-close mind din ako, pero nung pinapakinggan ko na, doon ko na-realize, ito yung pinagdarasal ko. No? Kasi, sa hindi po nakakaalam, by the way, Christian din po ako. No? So, maaga po ako naulila sa Ama. So, I've been praying for an opportunity. Siguro medyo malalim lang ako sa faith kasi ang lagi kong wala akong tatay, pero merong tatay sa taas. Tama? Sabi ko, mayaman ka, dapat mayaman ako. No? So, anong nangyari po, although ang projection ko kasi sa akin dati, ganito. Hindi ko po nakita na mapupunta kasi ako dito Ang projection ko kasi, pagka-graduate ko ng engineer, no, mag-masteral ako. Pagka-masteral ko, magdo-doctorate ako. Yan, doctorate, yan. No? Masteral kasi magte-30,000 ako. Doctorate, magpi-50,000 ako. Kasi yung 50,000 parang ang laki-laki niyan Tama? Pansinin niyo po kung wala tong ganitong networking business, pag nagsisi-50 mil ka, ang laki niyan. Dati. Tama, di ba? Pero pag dito, nagsisi-50 mil ka, ay, tinatago mo pa yan. Magkano cheque mo? Ay, kakaya, 50 lang Tama? Totoo, di ba? Kaya nga doon ako nagulat, nagpapapalit ako ng cheque. Sabi ko, pare, magkano cheque mo? Pare, maliit to compared sa'yo, 70 lang to Sabi ko, 70 na iya pa. Tama? Yung iba nga, proud pa Magkano sahod mo? 15 mil. Ninigarilyo pang nga. Tama, di ba? Tapos, imbitay mo sa ganitong business, ayaw. Di ba? Yak! Kaya dati natatandaan ko, nagpa-flyer pa akong ganyan. Sigurado, baka yung iba sa inyo, ganyan. Ayaw abutin. Nung tumayo ako sa kotse ko, nagpa-flyer na ako uli, inaabot na. Sabi ko, sira talaga ulo nito, no? Sarado utak. Okay?
Now, ito po ang projection ko. Hanggang one day na-invite po ako dito. Pagka-invite sa akin dito, ang speaker hindi nakatapos ng pag-aaral. He was earning 30, 40,000 isang buwan. So sabi kong ganun, kung nagawa ng grade 1, ay bastusan to, kaya ko to. Engineer ako eh. Tama? Sa pagkaupo ko, sabi kong ganun, hindi ako pang 30 mil dito. Diba? Kasi grade 1, 30 mil eh. Eh sa labas, ang basihan, graduate ng UP La Salle, Ateneo cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Yan ang kumikita ng 50 mil. Tama? Para maging manager. Tama? Assistant manager, presidente. Tama ba? No? Eh, in fact, yung maghanap ng trabaho, napakahirap, kailangan may koneksyon ka. Tama po. Ako po kasi pagka-graduate ko, pagka-apply ko ng trabaho, alam niyo po, hindi na ako in-interview, tanggap ako agad. No? Pagpasok ko, hindi pa ako gumagraduate, hinihintay na ako ng posisyon na yun. No? Kasi ang boss ko doon, tito ko. I no doubt. No? Kaya natatandaan ko noon, bumabiyahe pa ako ng jeep. No? Bumabiyahe kasi po ako ng jeep sa gabi. No? Eh nangyari, sa tanghali, nakatulog ako, nagising ako, 2:00 na. Tapos sabi nung isang manager, sabi niya, ano ginagawa mo dito? Wala ka namang alam sa AutoCAD, nandito ka. Sabi ng ganun, dapat nandun ka sa baba. Doon ang engineering, hindi ka dapat dito. Sabi ng ganun nung isa, pare, ano yan, pamangkin ni Lito yan. Ah, ganun ba? O sige, basak lang dito. Tingin ka dito. Nung nalaman niyang pamangkin ako ng boss niya, bumait. Sabi niya, tingin ka lang dito. Ito, basahin mo itong mga to, maganda yan. No? Ganun pala. No? Pero pag-iisipin ko, most of na mga kaklase ko, kaya kanina may nagtatanong sa akin, paano ba basagin ng engineer? Madaling basagin ng engineer kasi yung engineer walang pera. No? Normal na empleyado lang po yan. Aminin ko po, ang engineering, malaki po kita niyan. No? Yun. Ang engineer po, malaki kita niyan. Malaking kahihiyan. No? Malaking kahihiyan siya. Actually, 10 years ago, ang sahod ko, 6.5. Although, syempre, hindi mo naman na maka-impare. Mga kaklase ko po, they were earning 8,000. Ito po yung mga matatalino. Pero syempre, that was 10 years ago. No? To tell you frankly, 39 years old na ako eh. No? So, medyo matanda na tayo. No? So, yung mga kaklase ko, that time, they were earning 8,000. Ako po kumikita ng 6.5. So, mas maliit kaysa sa kanila. Ito po mga gumraduate yan ng 5 years. Ako naman kasi ayoko kagad gumraduate ng maaga, minaster ko, 6 years ako. No? Yung P6, 2 beses ko binagsak, buti na lang, 2 lang. Yung Trigo, kamunti kong 3. Nung nakita uli ako ng teacher ko, ako rin, sabi niya, huwag ka nang pumasok, pass ka na. No? Para matapos ka na rito. So, hindi pa ako ganun kagaling. Saka isa pa po, ang aral ko lang kasi yung pag umupo ako sa eskwelahan. Yun lang. No? At the age of 17 po, wala akong choice. Although I was thankful sa Diyos kasi, alam niyo po, not all people could decide kung anong naging decision ko eh. Pero kung uulitin po yung seminar at iuupo uli ako, magde-decide pa rin ako sa decision pa rin eh. No? Why? Kasi, thankful ako sa Diyos na nilagay ko ng Diyos sa buhay na wala akong choice kundi mag-decide kasi gusto kong yumaman. Sobrang hirap kasi namin. At the age of 17, wala akong choice kundi mag-work just to finish school. English yun ha. Again, just to finish school. Okay? So, 17 years old, nag-work na po ako. Kaya po dinaya ko yung edad ko niyan eh. Kaya pag tinignan nyo yung driver's license ko, 1975 siya. Pero yung passport ko, born ako 1976. Kaya nga naaalala ko, nung kumukuha ako ng visa papuntang China, kailangan ng NBI. No, nung pinasa ko na, kumukuha ko, sabing ganun sa akin ng NBI, naku, may kapangalan ka. Kaya sabi ko sa NBI, sir, kamukha ko rin yan. Kasi ako rin yan eh. Di ba? 1975 lang pinagkaiba. No? Now, 17 po, nag-crew ako ng fast food. Wendy's, kung familiar kayo dyan. No? Familiar po ba kayo dyan? Sino po nakakain na dyan? Ha? Hindi pa kayo nakakain dyan? Hindi masarap, huwag nyo nang tangkain. Tagal ko dyan, siniraan. No? Hindi, masarap dyan. Okay? So, dyan po ako nagtrabaho. No? Tapos po, nalaman ko, kasi ako medyo practical akong tao. No? Yun. Titigilin nyo, para baka masarap. Medyo practical po kasi akong tao. No? Kung saan mas malaki ang kita, doon ako. Wala po ako sa forma, wala ako sa ang tawag sa iyo, supervisor, manager, wala ako dyan. Ang tanong muna, magkano kita mo? Parang ganito, tawagin mo akong manager, 25,000 ako, 30,000 ako, pero tawagan mo akong katulong sa OFW ako, domestic helper ako, 50 mil ako, domestic helper na lang gusto ko, ganun ako. Practical ako.
Kaya nga sabi sa akin ng mga klase, pare ko, ayoko niyan, pare, hindi natin linyan. Sabi ko, pare, ang linya ko sa Handaan Divisoria, mas malayo yan. Ortigas na to, Brad, out of line ako. Di ba? Buti nga, hindi ako nuhuli ng pulis. Pero sabi ko lang sa mga klase ko, para sa na gusto mo, ginagawa mo, hindi mo nakukuha gusto mo. Darating yung time, magkakaasawa ka, magkakaanak ka. Darating yung time, pare, gagawin mo na yung ayaw na gusto mo. Alam niyo po yung sinabihan ko noon, yung kaklase ko, ngayon po, nasa Walt Disney sa Amerika, tigawalis. Sabi niya, pare, dito, 100,000 ko. Tigawalis lang. Sa engineer, magkano lang ako. Kinain niya rin yung pride niya. Tama? Kaya sumama man kayo o hindi ngayon, kakainin rin yung pride niyo. So, para matapos na to, mag-join na kayo. Okay na? So, tapos na po tayo. Kasi pinagtatagal pa natin. Okay. Na-promote ako. Naging tricycle driver ako. No? Sabi ko, again, bakit promotion? Kasi mas malaki kita ko dyan. Although bago ako napunta sa tricycle, aksidente yan eh. Kasi anong nangyari po, nakita ko, yung sahod po ng mga delivery boy malaki. Kasi kasabay ko sa pagkain, tapos pagka yung mga assistant manager, dumating yung payslip nila, saka yung delivery boy, mas malaki yung delivery boy. Kasi po yung delivery boy lumalabas, malapit siya sa disgrasya. Meron siyang tinatawag dun sa payslip niya, differential. No? May dagdag po siya, malaki. Kaya sabi ko, yun ang gusto ko. Di ba, nang malapit sa disgrasya, may differential naman. Tama, di ba? Ang nangyari po, hindi ako marunong magmotor. Yun nga lang ako kasi kahit hindi ko alam, alamin ko yan eh. Basta ikita ko malaki. Ang ginawa ko, tulak po ako ng tricycle sa pilahan. Ang dalong run, tigapadya ka. Ang dalong run, inaabante mo na. No, hanggang dalong run, biniyahe ko na. Hindi ko pa makalimutan ng unang-unang biyahe ko. May pulis ba rito? Ha? Baka bigla akong barilin. Okay lang, bulletproof to eh. Ang nasakay ko, pulis. Pagkasakay sa akin, nagpahatid ng sobrang layo, tapos ang binayad, 10. Sa sobrang buwisit ko, sama talaga ng tingin ko. Yung pala, yung sa harap ko, truck na puwet, binangga ko yung truck. Basag yung salamin ng motor. 10 na binayad, mas mahal pa yung binayaran ko doon sa nasira ko sa motor. Sabi ko, jackpot! Tama. Naging tricycle driver po ako. After niya, nalaman ko, malaki kita sa jeep. Nakakakwento ang mga jeepney driver. So, inaral ko. No? I got promoted, naging jeepney driver ako. Actually, hindi ko rin din po ito alam. No? Ang ginawa ko po dyan, nagpahinanti ako, tigabot ng bayad. Tama? Sa gabi po. No? Misis, pakiabot ng bayad, patid na bra ko. Ganyan. Tapos sasabihin, ano ba yan? Manong, ang pamasahe, laging tumataas. Imagine mo, magkano palang pamasahe? Nung 450 pa lang. Tumaas yata tayo, naging 550. Tapos tanda ko, sabi ganun, Manong, ano ba yan? Ang pamasahe, laging tumataas. Sabi ko, naku, misis, panty lang bumababa, lahat tumataas. Natawa pa siya. Pero totoo, magkano na po pamasahe ngayon? Alam niyo po, one point na gusto ko ipakita dyan. No? Sige, mamaya. Paalala niyo po sa akin yan, baka makalimutan ko No? Paalala mo sa akin yan Kung hindi yung pinaalala, sasamahin ka. Okay. So, ang ginawa ko po, pagka-graduate ko, sabi pa naman ng mga pulis sa akin, pare, pag-graduate mo, hindi ka na namin makikita rito kasi engineer ka na. Sabi ko, syempre naman, engineer eh. No? Pag-graduate ko, hindi pala uubra. Kasi 6'5 lang sahod. Sa engineering po, sa jeep po kasi, nakaka 12,000 po ako dyan. Kaya kung papipiliin mo ako sa engineer, saka jeep, mag-jeep ako. Yun nga lang, ganito kasi, analysis kasi yun dyan, ganito eh. Kasi tatay ko po, jeepney driver, namatay jeepney driver. Elementary ako, sinasakyan ko tatay ko, saka yung mga kasamaan niya. No? Pagdating ko ng college, yung kasamahan ng tatay ko, kasamahan ko na. Ang haba na nga ng buhok sa ilong ganyan pwede, yun na rin yung balbas dito. Kasi, sa sobrang dami ng usok, lumalabas talaga yung buhok mo, protection yan, para nandyan na yung kulangot mo, joke lang. Okay. Sabi kong ganon, pagka nag-jeep po ako, habang buhay na akong jeepney driver, no, hindi na po ako makakalis dyan. Pag nag-engineer ako, pwede ako ma-promote. Tama? Maliit to, pero lalaki to. Tama? Kaya ang ginawa ko po, pinagsabay ko yan, dalawang yan. So sa umaga po, jeepney driver ako, sa gabi, engineer ako. Kaya nga mayroong mga estudyante rito, kaya pag minsan po magulang, kausap ko, sasabihin sa akin, wag ko daw pakialaman yung anak niya. Pag kinuwento ko po yung buhay ko, natatauan. Hindi ako naniniwala ng estudyante, hindi kayang pagsabayin ng dalawa, kasi nagawa ko yan. Tama po ba? No? Kasi nga, estudyante, nakakatambay, nakakanood ng sine, nagbabasketball pa nga, di may oras. No? Yun nga lang, na mindset na meron ka pang pwedeng gawin.
No? Mas masarap kasi pag graduate mo, may kotse ka. Tama? Pag graduate mo, kumikita ka ng malaki. Tama po ba? Yun nga lang, di ko yan inabot kasi graduate na ako, nakita ko yan. Now, pinagsabay ko yan, I was earning 18,500 per month. Yun nga lang po, ang tulog ko, 3 oras lang everyday. 3 hours everyday lang ang tulog ko. Kaya po ako, sanay ako sa mabilis na buhay. Kung makikita niyo po ako dati, pag naglakad ako, mabilis. Ganun ako maglakad. Seryoso yan. Ganyan po ako maglakad. Mabilis talaga. Kasi paglabas ko sa opisina, kailangan bilisan ko lumakad. Tapos habol ako sa bus. Pagbaba ko ulit ng bus, bibilisan ko ulit. Tapos pag mumuya po ako, kaya sanay po ako ngayon pag kumakain, hindi ako lumululon. Ay, hindi ako umumuya. Lumululon ko agad. Kabalik. Ang ginagawa ko, pagkasubo ko, lulun agad. Hindi naman kasi sinabing inunguya pala yun. Kaya nakalimutan ko. Pero sa sobrang bilis, ganun po talaga. Tapos, takbo uli ako dun sa parking, lilinisin ko kasi yung jeep eh. No? Kaya nga hindi ko makalimutan, yung lalaking laging nanonood sa akin pag naglilinis ako. There was one point, kumakain kami sa Chowking. No, pumasok siya, nakita niya ako. Sabi niya, parang namumukhaan kita. That time po, siguro nagto-200,000 na ako noon. Sabi ko, pare, ako yung naglilinis ng jeep sa harap ng bahay nyo. Tapos sabi ko, ayun yung kotse ko. Ito na yung buhay ko. Nagulat siya. No, who would think mangyayari yon? Tama, di ba? Kaya sobrang bilis ng lakad ko. Kaya nga dati girlfriend ko, pag naglalakad kami, naiiwan ko siya. Kasi ang bilis ko, gano'n. Sabi niya, huy, ano ka ba? May kasama ka? Oo nga, no? Bilis mo kasi. Ganon. Hanggang sa mag-network po ako, ganon. Now, bakit ko ito sineshare sa inyo? Every one of you, you have your own story. I have my own story. Walang aksidente sa mundo. May purpose bakit ka nandito. Tama? You have to accept the fact na pera na lang, kung mayaman ka talaga, baka hindi mo to kailangan. Tama? Pero kung nandito ka, may dahilan po yan kung bakit. Ako po kasi, yan ang belief ko palagi. Kaya nga lagi kong sinasabi, imagine, ginagawa ka pa lang ng nanay at tatay mo, million na sperm cell ang pinapakawalan eh. Tama? Subukan mo, bilangin mo yung sa tatay mo. Hindi mo yan mabilang, million yan. 10 million, 12 million, sobrang dami. Tama? Paglabas nga niyan, unahan yan eh. Hindi, ang anak ni Papa, boxer. Ganun sabi ng isang sperm cell eh. Yung isa, hindi, doktor. Sabi nga ng isang sperm. Di ba ganon? Yun nga lang, paglabas, ikaw. Kaya pag sabi na nung nurse, Sir, ito na po yung anak niyo. Uy, wag ka nag-joke ah. Hindi akin yan. Hindi, sir, sa'yo to. Hindi nga, joke. Unggoy yan eh. Million pinakawalan ko yan, anak ko. Joke lang. Pero the point is, sa inyo po, no, hindi aksidenteng naging tao ka. Hindi aksidenteng nandito ka. Parang ako, pwedeng nung naupo ako sa ganito, pwede naman pag uwi ko, tinirit kong aksidente. So wala po ako sa harap nyo. Kung wala ako sa harap nyo, malamang wala rin kayo dito ngayon. Tama? It's the same thing. Now, ito po yung isang bagay na nakapaggising sa akin kung bakit po ako nakapag-decide. No? Simulan po natin dito. Pwede pa ba itong lakihan? Saka, yun na pala yun. Okay. Kita niyo po ba? Tanong mo nga kung kita sa 25th floor. Hindi na. Okay, lahat po tayo umiikot dito. We study, job, earn. Aral tayo, no? Para magkatrabaho, kumita ng pera. Ang bottom line po natin, kumita ng pera eh. Tama? Wag po tayong magpaka-plastic. Totoo po? Masarap po bang kumikita ng malaki? Yes! Naman. Tama, di ba? Now, ito po yung mga taong kumikita ng pera. Merong mga undergraduate kumikita ng 4,000 to 6,000. Yun na naman. Pag ito gamit ko, ba't gano'n nagahang? Ayun. Merong professional saka undergraduate. Meron naman 30,000 to 50,000 yan po yung mga manager, small-time businessman. Meron 100,000 to 200,000 presidente, vice president, or big-time businessman or franchising. Well, in fact, ang franchise po ng Jollibee, no, ang investment po sa isang franchise ng Jollibee is 30 million pesos. Pag maganda pwesto mo, kikita yan ng 300,000 kung maganda pwesto mo. At least may idea kayo. No? Kaya nga po sa networking, pag kumita ka ng 300,000 ay napakaganda. Bakit? Isang Jollibee na lumalabas pag-aari mo eh. Tama? No. Now, next. Meron naman mga tao, kumikita sila, 500 to 1 million. Yan na po yung mga investor. Yan ay namimili ng kumpanya, they bought stock market. No? Parang Jollibee, bibili siya ng ibang company. No? Yan po yun. No? Now,
let's face it, sa Pilipinas, may qualification. No? Para kumita ka, may qualification. In fact, ini-interview ka pa nga lang, may qualification eh. Ay, hindi. Pagka-graduate mo pa nga lang, ang hirap maghanap eh. Di ba? Kasi ang unang hinahanap sa'yo, ano? Experience. Tapos, hindi ka naman makapag-demand ng sahod habang ini-interview ka. Hindi mo naman pwedeng sabihin, alam niyo po, graduate po ako ng pamantasan ng mataas na kahoy. Pwede po ba? Medyo malaki ang sahod ko. Magkano gusto mo? 50,000. Sabihin sa'yo nag-interview, gusto mo palit tayo. Hindi pa ako nakahawak niyan sa buong buhay ko eh. Di ba? Tapos ikaw, 50,000. Tama po ba? No. Pero kung tatanggalin natin tong qualification na to, tanggalin natin yan. At papipiliin ka, walang qualification, magkano gusto mong kitain? Di ba? Ikaw ma'am, magkano gusto mong kitain dyan? Siyempre, yung pinakamataas, tama? Ang sarap ng 1 million. Di ba? Pag bunot mong ganun, nalaglag, okay lang yan, 1,000 lang. Meron pa to. Di ba? Ang dami pang natira. Joke lang, yabang eh. No? Now, imagine, lahat po tayo, pag nagpakatotoo tayo, let's face it, ito talaga gusto natin kita. Tama? Aminin ko, money cannot buy happiness. But I tell you, money can create happiness. Dahil na mas naging masaya pamilya ko nung may pera kami. No? Kesa nung walang-wala kaming pera. Kahit anong gawin mong saya, ang hirap talaga sumaya. No? Yung paghain ng pagkain mo, alam niyo po ba na-experience ko yun? Biro mo 5 pisong pusit, ganyan, no? 5 talaga siya, kaya 5 piso eh. Tapos isang Lucky Me, saka isang itlog, tapos 5 kayo. Di ba? Boodle fight. Boodle fight pa, lintik, 5 lang. Na-experience ko yun. Kaya meaning ko, mahirap talaga ang mahirap. Kaya nga ang tawag dyan, mahirap. Kasi mahirap eh. Tama? Oh. Ang mayaman ay talagang masarap yan. Tama po ba? Although, sabi naman ng iba, kukorek ko na rin. Sabi ng iba, ayoko yumaman kasi pag yumaman ako, yayabang ako. Sabi ko, mahirap ka pa, mayabang ka na. Tama, totoo po ba? Oh, kasi ako po, ngayon, inabutan nyo kasi ako, nakaganito ako eh. Pero kung nakita nyo po ako dati, no, na hindi pa po ako owner, actually, kahit nung unang-unang pasok ko dito, nahiya na lang kasi ako kay chairman eh. No? Unang-unang sama ko po dito, sila lang naka-formal, ako po naka-short eh. Di ba? Naka-short po ako, tapos naka-t-shirt lang ako. Kasi gusto ko yung buhay dati na sobrang simple mo lang, pero totoo, may pera ka. Yung titignan ka mula ulo hanggang paa, pero bumababa ako ng kotse, ikaw pare, nakaganon ka sa MRT. Tama, di ba? Pero nakadesente ka, nakasuksok lang yung necktie mo dito, pero may bowtie ka dito. Di ba? At least, desente ka. Tama? Oo. Ibig sabihin, anong point? Tingnan mo, napakasimple. Pagkasama ko anak ko, pero wala pa akong anak ha. For example, kasama ko anak ko. No? Pag sinabi ng anak ko, pa, wag tayo magkotse, maglakad tayo, pwede, tama? Pero, kapag lumakas ang ulan, pa, buti pa sila, may kotse, tayo, wala. Ay, hindi na pwede. Iba ang buhay kapag nasa taas ka. Kasi pag nasa taas ka, anytime, pwede ka mag-fishball, pwede ka mag-isaw. Pero pag nasa ilalim ka, bukas parang hindi ka pwede magkotse. Nakukuha niyo po? That's the reason hinangad ko mapunta sa taas. So, sino po ang naniniwala sa ganung mindset? Taas po kamay. Oh. Kung naniniwala kayo sa ganung mindset, tapusin na natin to. Huwag na natin patagalin. Yun lang pala, no? Next. Lahat po tayo, wala tayong choice, no? Kumita ng pera at dalawang paraan, mag-empleyado or mag-business. But we don't have a choice. Ang gagawin natin, mag-empleyado tayo. Pag nakaipon, mag-business. Ganito. Pag ikaw, ma'am, umabot ka ng 60, nagkaroon ka ng lump sum. Sa tingin nyo po, magkano ba nila lump sum ng empleyado? Ha? Sa tingin nyo po? 1 million. 1 million, ang laki niyan. Tama? 1 million, malaki yan. Pero alam niyo po ba si Gokong Wei? Sino po familiar kay Gokong Wei? Oo, may-ari po ng Robinsons. Alam niyo po, tinanong siya. Sabi sa kanya sa magazine, no? Kung meron po kayong 1 million, anong business tatayo mo? Sabi niya, ang 1 million, walang business na matatayo yan. Babalik ako sa Divisoria, magiging peddler ako. Maglalako daw siya uli sa Divisoria kung 1 million. Tinanong siya, what if you have 10 million? Kung may 10 million ako, magtatayo ako, mini-stop. Kasi ang puhunan ko dyan, 3 million. At least may 7 million pa ako. Papalugi ko hanggang magsara katabi ko. Sarado na sila kasi may 7 million pa ako. Pag sara nila, bukas pa ako. If you have 1 million, kaya nung nakaraan may kausap ako eh. Bumili siya ng lupa, gagawin niyang resort, tapos ang ipunin niya 5 million. Sabi ko, pare ko, ang budget mo 5 million, I tell you, kukulangin yan.
dapat at least may 10 million ka kasi hindi ang kikita. Lalo na yung binili yung lugar, liblib. Kahit langgam, baka mahirapan pumunta eh. Tao pa. Di ba? So, sobrang challenge yan. No? Kaya tingnan niyo po, a lot of people, mag-iipon ka ng pera, magbi-business ka, yung pala, yung lalabas mong pera, kulang, tama, malulugi uli. Dabagay, okay lang. Kasi kung 60 ka, balik ka uli. Empleyado ka muna uli, ipon ka. Yun nga lang, hindi na sa Pilipinas yan, sa abroad na. Nakuha nyo? Kaya dati, nung nasa Hong Kong kami, nakakabilib lang sa Hong Kong ang ganda eh. No? Kasi po, yung mga 60 years old, nagtatrabaho dun. Yung mga nagsiserve sila. Kaya sabi niya, iho, kung sa Pilipinas ako, wala naman akong trabaho. Tapos pati po yung abnormal, ay ano matawag dyan, mentally challenged. Yan, pangit kasi ano. Tiga po na sila ng mesa, tiga ligpit. Yun ang tinatrabaho nila. Pati po yun, meron trabaho. Sa Pilipinas, ang ganda mo tinapos mo, wala ka pang trabaho eh. Tama? Statistically wise, before kasi sinasabi sa akin ng mga klase ko, nung sumali po ako dito, pinagtawanan ako ng mga klase ko eh. Sabi nila si Dennis, baliw na. Biro niyo po, pinapakita ko lahat ng mga pangarap ko eh. Pare, ito yung makukuha ko, ito yung pangarap ko, ganun. Tapos, Dennis, sira na ulo niyan, brad. Nabaliw na daw ako. No? Sabi ko sa kanila, simple lang. 80% ng Pilipinas mahirap mareklamo. Why? Because they are running this way. 5% lang po ang 5% lang ang mayaman. Why? Because they are running on the opposite side. At least marirealize nyo to kung nasan kayo dyan eh. Para alam nyo na. 80% ng Pilipinas, estudyante, empleyado. That's the reason 80% mahirap mareklamo. Yung pag tumaas ang presyo, nagwewelga. Welga, tumaas ang pandesal. Nakakita na ba kayong Chinese nagwewelga? Wala. Why? Ang mindset ng Chinese, lahat ng presyo tataas. Walang bababa. Kaya hindi pwede, isa lang negosyo, dapat marami. Ang Pilipino, isa pa lang trabaho, ang yabang. Di mo. Networking, yeah. Call center kaya ako. Mga ganyan eh, no? 5% lang ang negosyante. So, nung tinatawanan po ako ng mga klase ko, tinatawanan ko din sila. Why? Kasi alam ko, doon ako tumatakbo sa kabilang side eh. Tama? Sila, dito sila tumatakbo. Kaya after 1 year and 1 month, bumalik po ako, may dala na akong kotse. Tama? Nagulat sila. Sabi niya, Nis, parang kailan lang ah. Ito na po yun. If you want to get something different, you have to do something different. Katulad po ngayon, when you decide to join this business, pinagtatawanan ka na. Pero ang mindset dyan, simple lang. I'm doing something different. I will get something different. Tama po ba? Kaya kung sa loob ng 1 taon, mag-100,000 ka, magkakotse ka, because you're doing something different. Tama po ba? Professor ko nga, na-meet ko eh. Professor ko, na-meet ko. Cum laude, top 5 sa board exam, idol ko yun. No, 2 course ang tinapos nun. Kasi kami, naka-mindset kami, pagkatapos po namin ng mechanical engineering, mag-electrical kami. Kasi para siguradong yung company, kukunin ka talaga. Kasi may alam ka na sa mechanical, may alam ka sa electrical. Biro mo yung professor ko, 2 tinapos eh. Tapos tinanong ko, sir, magkano sahod mo? Alam mo sagot, confidential. Hindi nga totoo, sir, magkano talaga sahod mo? Gusto ko lang secret. Hindi niya masabi. Tama? Tapos sabi sa akin ganun, ikaw saan ka ba? Nilabas ko, produkto. Wag mo ko re-recruitin ha? Wow, wala pa ako sinasabi, re-recruitin na. No? Ang galing mag-analyze eh. Ang nangyari, nakakasakay niya sa jeep, yung kaklase ko. Nag-member din. Ha? Yung ba kinikita ni Dennis? Sabi mo mag-join ako. Bandang uli, nag-join din. Tama? Na-mindset din siya. Why? Kasi ang taas ng tinapos niya eh. Top 5 pa sa board exam. Hindi umawak ng kinikita namin. No? Ako po, 6 years. No? Marami akong bagsak. Although scholar ako, thankful din ako sa Diyos, nilagay ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila. I don't know kung familiar kayo dyan. No? So, diyan kasi, 0 ang babayaran mo. As in 0. No? Thankful ako, doon ako napunta. No? Now, when I was 26 years old, meron ako nakausap na isang Chinese, Christian din siya. No? Dati siyang naging presidente ng Lions Club sa Pasay. Tapos naging presidente rin siya ng Chambers of Commerce sa Pasay. Ang nangyari po dyan, that time nag-jeep na ako. Jeep or tricycle, something. So, dito po natatapos yung seminar natin. So, sa susunod po, joke lang.
So, anong nangyari po, sinakay niya ako sa Mercedes-Benz, kulay black. Wala pa akong kotse noon, nabaliw ako dun. Tapos isa lang ang tinanong niya sa akin. Sabi niya sa akin ganon, iyo, ilang taong ka na? Sabi ko, I'm 26 years old. May bayad sa sakyan ka na ba? Sabi ko, wala pa po. May kotse ka na? Wala pa po. Sabi niya, ang Chinese saka ang Pilipino, kaya ka tayong magkaiba, no? Kasi magkaiba tayong mag-isip. Tama? Business, mag-present ka sa akin, hindi kita papansinin kasi tanga ka naman yan eh. Chinese, kami ang may alam dyan. Sabi niya. Yun ang pinagkaiba natin. Now, again, sabi niya gano'n, 25 years old dapat may house and lot ka. 40 years old dapat may 20 million ka sa bangko. Kasi po ang 20 million, kikita yan ng 140,000 every month. Kaya di ba po sinasabi natin, yung mayaman, lalong yumayaman. In example lang niya ako. Sabi niya, etong Mercedes-Benz na sinasakyan natin, binili to ng pera ko. Hindi ko to binili. Binili to ng pera ko. Yung 3 million, for example, halaga ng kotse ko, ilalagay ko sa bangko. Yun nga lang sila po kasi, sino yun? Sila po kasi, may sarili silang bangko na pag nilagay nila, malaki ang tubo. Sabi nila, yung 3 million ko, ilalagay ko sa bangko, malaki interest. Yung interest, ipambibili ko ng kotse ko. Nasa akin yung kotse ko, nasa akin yung pera ko. Nilabas niya ako ngayon sa BFOM, sabi niya, try to look at itong malaking part. 7 million to, pero binili ko yan ng tubo ng pera ko. Ang Pilipino kasi sabi niya, ang mali nyo, mag-abroad. Pagka-abroad, bibili ng bahay, bili ng sasakyan, TV, rep, lahat. Lahat siyang binili sa kinita nila. Eh katulad po ngayon, ang gandang opportunity. No? Kasi po, bumabagsak ang presyo ng langis, walang choice ang mga taga-Middle East, pauuwiin maraming Pilipino. Tama? Okay yun. Bakit? Kasi pabor sa atin. Wala na silang trabaho, pasok na sila sa ganito. Tama, di ba? Oh. Kaya kumbaga, crisis sa kanila, panalo sa atin yun. Tama? At least matatawan sila, which is good. Why? Kasi hindi mo na ngayon pwedeng ipagmalaki yung bagay na ginagawa mo. Walang stable. No? Si Erap nga natanggal eh. Yun ang lagi kong mindset eh. No? So kahit sino, pwede matanggal. Now, sabi niya, bibili sila. House and lot, kotse, etc. After niyan, pag wala ng trabaho, lahat din yan nakasanla. Wala ng pera, wala pang gamit. Tama? Masunog nga lang yan, wala na eh. Tama po ba? Oh, sabi niya, dapat baguhin yung mindset nyo. Another, sabi niya, tignan mo yung mga anak nyo. Ang mindset nyo, nak, mag-aaral kang mabuti kasi ang mapapamana lang sa iyo ni Papa talino. Shit. Sabi, papiliin mo ko, talino o yaman. Ano gusto mong pamana? Talino o yaman? Yaman. Pag mayaman ka, madaling magpatalino. Tama? Si Henry C. po, yung may-ari ng SM, hindi nakagraduate, may sariling school eh. Tama po ba? Lucio Tan, hindi nakagraduate, pangarap niya, scientist eh. Pero 100 ng kumpanya niya. Siya may-ari ng UE. Tama? Kaya sabi ko, ay okay na hindi matalino, basta may pera, bili ko 10 teacher. Paturo ako. Tama po ba? Pero si Henry C. inaward po siya, doctorate in business. Imagine mo hindi nakagraduate, doctorate. Nakuha niyo po? Oh. Kaya hindi enough na assurance na kapag nakatapos ka, yayaman ka. Hindi ako negative sa pag-aaral, pero negative ako. Joke lang. Totoo. Ang punto ko lang, hindi mo kailangang hintayin gumraduate ka bago ka kumita. Kasi hanggang estudyante ka, pwede ka yumaman. Mamaya tutuloy natin yan. Gusto nyo, bukas na lang natin tuloy ito. Yan. Sabi niya, ang mindset kasi namin mga Chinese, we do business 5 to 10 years. After that, money works for us. Sino po nakakapunta sa Divisoria? 168, etc. Punta kayo dyan. May makikita po kayong mga Chinese dyan, naka-uniform. Tapos nagbabantay ng store. Tapos tayo, yung mga anak natin, naka-uniform, nanonood ng telenovela. Tama, di ba? Sila hindi. Business. Sabi niya ako, yung anak ko, bago pumasok niya, mag-deliver muna siya ng kaldero. Hindi pwedeng papasok lang siya. No? Ganon. Now, next. Ito naman daw yung mindset ng Pilipino. Kanino ba cellphone niya? Pakibato sa labas. Ang mindset ng Pilipino, no? 22 graduate, 30 nagtatrabaho, 40 sawa sa trabaho, 60 resign sa trabaho, 70 patay kakatrabaho. They work, no, up to 60. Tapos ang aasahan nila, SSS, GSIS, saka retirement.
Ang saklap, SSS, napakahirap kunin. Tama, di ba? Asan na ba ang SSS ko? 1,000 lang, 2,000 lang, pahirapan pa. Tama? Kaya sabi ng nanay ko, kumuha ka niyan. Shit, di na ako kukuha niyan. Yung tubo ng pera ko, sobra pa dyan eh. Ba't pa ako kukuha niyan? Bigay na natin sa kanila yan. Tama? O, pero ang punto dati ng mga kamag-anak ko, sayang daw yan. Ay, hindi ko na hinahabol yan. Kasi pag hinabol ko yan, magiging mahirap ako. Tama ba ba? Binago ko mindset ko. No? Ngayon, pag hindi na matanggap sa Pilipinas, ang gagawin nila, mag-abroad. They work for money, for life. Hanggat malakas sila, nagtatrabaho sila sa pera. Kaya alam nyo nga po, kahit hindi kayo mag-join ngayon, okay lang eh. Kasi yung mabago lang natin ng mindset ng Pilipinas, magbabago Pilipinas. Sa buong mundo, umikot ka. Halos lahat ng ikuti mo, OFW. Tama? Pero yung Chinese, kahit saan ka umikot, lahat, pag inikot mo, lahat sila pirated. At least business, pirated lang. Tama? Pero at least nagbi-business. Now, Chinese mindset, 25 years old, 1,000 lot, 40 years old, 20 million sa bangko. Tignan po natin kung makakabili kayo ng kotse. Wala nang bahay, kotse. And to the point, hindi po to SUV, hindi Montero, hindi Fortuner, kotse. Lahat po kayo, 30,000 na bukas. So bukas, 30,000 kayo. Malaki po ba yan o maliit? Sagot kayo, pa hindi kayo samain. Malaki po ba o maliit? Malaki. Imagine naman ang pangalan mo, Brad. Estudyante ka? Hindi, Bulak-Burelo ka lang. Pero the point is, bukas, 30 mil ka na. Ang tanong dyan, makakabili ka ba ng kotse? Ito, guys, para malagay kayo sa katotohanan. Kasi di ba, ang sarap, nandun ka sa school, mag-30,000 ako. Bukas nga, 30,000 ka na eh. Titignan natin ngayon kung makakabili ka ng kotse. May down payment. Wag na, free na down payment para sa'yo. Monthly, tatanungin ka. If 3 years, 21,000. Pag 4 years, 17,500. Sa 4 years ka na sa pinakamababa. Gas. Yan ang gas ko nung mura pa, gas. Kaso mahal na gas ngayon eh. Kaya nga ang diskarte dyan pagpababa, patayin mo makina. Bago bumaba, magpepreno ka, sindi mo. Kundi hindi ka makapreno. At least nakatipid ka. Tama? Maintenance. Every 3 months ang kotse dinadala mo sa kasa. No? Palit yan. Kulyari po, palit ng spark plug kung gasolina, palit ng filter. Kaya po, alam niyo po yung salamin sa likod, 15 milyon. Kaya nga, di ba, basag, meron nakalagay tape saka plastic, iipunin niya pa 15. Tama? Sahod niya, 8 lang. Pero ang yabang, nagkotse pa. Tama? At least nga naman, di siya nababasa ng ulan, may plastic. Magkano total niyan? 32 yan, Brad. Kotse to ha. Wala pang house and lot, kotse pa lang. Tama? Kaya pagka na-award ka ng, may bahay na ako, gano'ng kalaki yan, ganito? Hindi, ganito pang konti, dagdagan. Yan. Tama? Nakakaya, pero totoo eh. Paano kung SUV pa? Yung kotse ko, 45,000 yun isang buwan eh. Tama? Wala pang gas, wala pang maintenance. O di sasakit na ulo mo dyan. Anong punto ko dito? Kung meron kang nakikitang option para kumita ng 100,000, yun ang gawin mo. Para tapos na to, magsiuwi na tayo. Pero kung wala, ang mindset ko, sumugal ka. No? Why? May kukwento ako sa inyo. Merong mga sumobrang tanda na tao, no, na nung in-interview sila, 60, 70 years old na sila. Sabing ganun sa kanila, Sir, kung ibabalik po sa pagkabata kayo, ano gagawin nyo? Sabi niya, iko-correct ko lahat ng maling ginawa ko. Sasabihin ko na lang. Lahat ng maling ginawa ko, iko-correct ko. Number 2, sabi niya ganun, gagawin ko yung mga bagay na makakapag-iwan ako ng legacy sa pamilya ko. Tama? Tapos sabi niya, number 3, ito yung pinaka-importante sinabi nila, magiging risky ako. A lot of people takot mag-risk. Dito na ako sa trabaho ko, 10,000 ako every month, fix. Dyan hindi fix eh. Yun nga gusto ko, hindi fix eh. Imagine mo, 5 years ka na 10,000 pa rin. Mga kaklase ko pa, would you believe, yan po ang sinabi sa akin. Pare, engineer tayo. Hawak mo kape, juice, anong pakialam yan? Sabi niya, pare kami dito, after 2 years, 20,000 na. Wow, 20,000, 2 years. Lintik, tagal niyan. Tama? Sa networking, baka isang linggo lang yan. 2 platinum, 20,000 Ba't hintayin ko isang... Nakukuha niyo po? Ayaw nilang mag-risk.
Nakukuha niyo po? Balikan natin kanina. Di ba? Sabing ganun. Ang pamana ko lang sa'yo, talino. Alam niyo po, sabi sa akin ng Chinese, magkano po ginastos natin sa tuition fee? Simula elementary hanggang college, magkano? Milyon, tama? May mga 3 million yan sa tingin ko. Depende kung saan mo pinag-aral. Tama? Pag sa daycare lang, wala. Pero siyempre, papalagay natin, 1 million. 1 million. Tama? Alam mo, sabi sa akin ng Chinese, dapat, nung pagkasilang niya, bilili mo siyang lupa. Alam mo, pagdating niya ng 26, mahal na yung lupa. Mayaman na siya. Samantalang kayo, pag-graduate, inimbisan mo, milyon, diploma. Pumunta ka nga sa bangko, hindi ka makaloan. May diploma na po ako, mahal po investment kaya nito. Meron din kaya kami niyan, 3 pa. Nurse na, doktor pa. Tama po ba? Walang sense. Alam niyo po, may na-meet pa ako, may naging downline ako. Pagkasilang niya, binili siya ng tatay niya ng PLDT na share. That time, ang PLDT, siguro mga 300 pesos something daw, nung binili. Alam mo, pagdating niya ng 40, nasa Forbes Park. Doon na siya nakatira. Sabi ko, yaman mo, sir, no? Kasi yung PLDT na binili sa akin ng papa ko, nagdoble na nagdoble. Tapos, dumami yung shares ko, ang price ngayon, 3,000. Mayaman ako. Oh, nakukuha niyo po ba? Tama? Are you learning, guys? Yes! Mahal ang bayad dito. Di ba, sisingilin kayo, may ticket yan. Para at least mabago pananaw nyo. Now, sabing ganon, balikan natin. Sabing ganon, 40 years old, may 20 million ka sa bangko. Kasi kikita ng 140,000 every month eh. Tama? Ang tanong, may ipon mo ba? Sino po ang nakakapagtabi ng 50 mil isang buwan? Walang OFW nakakapagtabi niyan. Parang nakapagtabi ka niyan? 50 mil isang buwan? Straight? Hindi straight, no? Tama? Manager ng bangko, sigurado, malabo rin yan. No? Imagine ang 20 million bago mo maipon, 40 years. Ilang taong ka na, pre? 36 plus 40, 76. Pare, mayaman ka na. Tama? 140,000 ka na every month. Yun nga lang, makakabili ka na ng mahal na wheelchair. Di ba? Kasi yun na lang ang pakikinabangan mo eh. Oh. Ang tanong, what if 5,000 lang natatabi mo? Which is, sino po nakakapagtabi ng 5,000? Kung ang sahod mo, 10,000, 15,000. Would you believe ako po, nag-100,000 ko, ubus ko yan, 200,000, ubus ko yan eh. No? Nag-start lang po ako makaipon, nung tumuntong ako ng 300, 400. Diyan lang ako nag-start makaipon. Why? Siyempre, iba na yung lifestyle mo eh. Tama po ba? Tingnan nyo po. Kung 5,000 yung natatabi mo, ang 1 million, 20 years. So, lumalabas po ang 20 million, 400 years. 4 na beses ka, mabubuhay, mamamatay, mabubuhay, mamamatay. Kaya po meron kaming nilabas ng mga juice na healthy. Iinumin mo to, aabot ka ng 400 years. At least kahit ito, napakinabangan mo. Tama? Pero tingnan nyo po, nung binagsak sa akin ng Chinese to, dito ako nagising. Sabi niya, kaya ang laging sinasabi ng lolo mo, ang pamana niya talino. Why? Hindi niya aabutin. Pero kung tatanungin ka, at sabi sa akin, ano gusto mo pamana sa'yo? Talino o pera? Ay, pera na lang. Pag kuwang ko ka. Pag Aquino ka. Pag Marcos ka. Tama po ba? Sinilang ka, may pera ka na kagad. Ano po gusto nyo? Talino o pera? Guys, mag-isip kayong mabuti kasi hindi habang buhay ka. Tama? Ang tatay ko, jeepney driver, hindi nangarap. Matigas pa ulo. Uminom, na stroke. Dito, Miguel, uminom pa uli, na stroke. Yung pangatlo, kala niya makakaligtas, patay siya. Natuluyan siya. Ang saklap, hindi pa kanya yung jeep, hindi pa napamana. Ba't yan sinishare? Ayokong maulit sa anak ko yung pinagdaanan ko. Lalo na po sa mga lalaki dito, pare mag-isip kayong mabuti. Ang bata po, pinakamatiisin sa buong mundo yan. Kahit anong damit ang pasuot mo, susuotin. Kahit ano ipakain mo, kakainin. Pero kung may option yan, makapili ng tatay, tanungin mo, ano gusto mong tatay? Mayaman, mahirap. Naku, pag sumagot ng mayaman yan, baka nasaktan ka. Totoo hindi? Ako tatanungin, yun ang pipiliin ko eh. Sige po, para matapos tayo. Now, ang Chinese mindset, lusutan po, nag-start mag-business, 16 years old. Sa lahat po ng mga estudyante dito. No? Ilan taon ka na, ma'am? Hindi ka na 16. Lusutan, 16. Henry C., 12.
No, may-ari po ng sari-sari store. Pag walang benta ng sari-sari store, naglalako ng sapatos. Kakatok sa bahay. Eh, siguro kung nakita mo dati si Enricis, no, pinatok yung bahay mo, may bentang sapatos, ang dami. Yaman. Tama? Eh, ngayon nakita mo, may-ari na ng SM. Shit! Yaman. Tama? Kaya ako, may dalaman ako ng juice, although hindi naman ako naglalako. Tama? Special offer! At least hindi ka naggaganon. Oh, but the point is, no, they started at a younger age. Gokong Wei, 14 years old. No? Bike po yan. Ang tinitinda niyan, sabon sa kakandila. No? Alfredo Camiao, I don't know kung familiar po kayo sa kanya. Ito po yung may-ari ng Sesto. This guy started business at the age of 12. Tignan niyo po, bukod tangi lang po Pilipino. Ma'am, 12 years old, hinahatid sundo natin. Tama? Sa kanila, 12, nagninegosyo na. Kaya tignan niyo po, halos lahat ng hawak niyong gadget, made in China. Why? Mura kasi ang produkto dun. Bata pa kasi nagtatrabaho na. Alam niyo po yung Sima na Pinoy, 3 ng Chinese. Sobrang mura. Nakuha po? Oh, imagine niyo po, lahat kayo, hindi kayo 12, hindi kayo 16. More than na kayo dyan. Kailan kayo magbi-business? Tama po ba? So let's face it, ang pera nasa business. Tama? In fact, just to show you, again hindi po ako negative sa pag-aaral Hindi po ako negative sa pag-aaral. Pero tignan niyo pong mabuti ito, analyze natin. Si Bill Gates po, yung gumawa po ng Windows, hindi po nakapagtapos yan. Kung nakapagtapos yan, walang Windows. Kasi hindi tinuro ang Windows sa school. Tama? Steve Jobs, yung gumawa po ng Apple yan, gumawa ng Mac, gumawa ng iPhone, hindi po yan nakagraduate. Kung nakagraduate yan, walang Mac. Why? Hindi tinuro sa school. Thomas Edison, yung gumawa po ng bombilya. No, kung nag-aral yan, walang bombilya, malamang nakakandila tayong ganun lahat. Tama? Why? Hindi tinuro school ng bulb. Anong point ko dito? Ibig sabihin, wala sa school ang pagyaman. Nasa gagawin mo yan kahit wala ka sa school. Tama po ba? Ano? Drop out na. Joke lang. Hindi, pero alam nyo po, ba't ko ito sineshare? Para kung may kapatid kayong 10, 12 years old, baguhin nyo na mindset. Ako po kapatid ko, when she was 10 years old, binigyan namin 500 pesos. Tapos sinama namin sa Divisoria. Bili siya yung mga anik-anik, mga perlas-perlas, ikaw, porcelas. No? Tapos may bond paper sa pader, nakadikit. Tapos ang ginagawa niya po, nilalako niya doon sa eskwelahan niya. Sabi ko, wag ka masyadong matalino, walang pera dyan. No? Pag graduate mo, mas mayaman ka pa sa mga kaklase mo. No? Naglalako. Tapos sabi ng teacher sa amin, ano ba itong, ano nyo po, kapatid nyo, wala pong ginawa dito, kundi tumakbo ng barangay chairman, ikot ng ikot. Buti na lang, hindi siya matanggal kasi 8 lang sila. No? Pag tinanggal pa siya, mabuwasan yung estudyante. But the point is, try to see na bago yung mindset. Ang punto ko, pwede nyo baguhin mindset ngayon ng mga kapatid, anak nyo, etc. No? Now, let's face it, papunta na tayo sa business. Ang gusto natin is business. 40 years ago, merong isang business na nilabas sa Amerika. Ang sabing ganon, in most Americans' mind, it's a scam and it's a scheme. Questionable, unethical at best, immoral, illegal at worst. There's even a move in Congress to outlaw it altogether. Nung nilabas po yung negosyo na yan sa Amerika, congressman na po gawa tayo ng batas, ipasara natin yung mga negosyo na yan. Kasi marami daw pong Amerikano, binibenta yung bahay, sasakyan, hinihintay yung lump sum, i-invest sa negosyo nila yan. Tapos sabing ganun, sila at yung pangarap nila, kasabay na nalulusaw ng negosyo na yan. 40 years ago, although hindi na to 40, kasi siguro mga 60, 70 years old, 70 years na. Nakuha ko lang kasi ito sa magazine. Alam niyo po kung ano yan? No? Kaya nga po yung author ng yung Rich Dad sa Rich Dad Poor Dad, nung sinasabing scam yun, ang ginawa ng Rich Dad, pumunta sa Amerika Tinignan niya kung scam, hindi pala scam. That was in 1960s before Ray Kroc and McDonald's, 7-Eleven. Lahat po yan ang tingin scam. Siyempre, bago lang McDonald's Lahat ng bago ang tingin scam. Anong point ko? If this is 1960 at lahat kayo pepresentan ko ng McDonald's at negative ka, scam yan. That's the reason di sila yumaman. Hindi nila nag-grab yung opportunity. Bakit? Negative sila Nakuha niyo po? Now, dalawang klase ng tao tumitingin sa opportunity. Isang positibo, isang negatibo. Noong unang nilabas ang Starbucks, no one would want to franchise sa Starbucks. Bakit? Ang isang baso po, 100. Ngayon nga, 160 na
Dati 100 lang eh. Tama? Ano sabi? Hindi yan puputok. Magkano lang Nescafe? Isang baso niyan 100, sino iinom? Ito pa maganda dyan. Ang Pilipinas, mahirap eh. Tama? Kailangan ng produkto pang masa. Kalokohan yun, di totoo. Starbucks nga pumutok eh. Tama? Sunod-sunod, Seattle, Licor de France, Deli France, Figaro. Ang Nescafe, kauna-unahan na sa kape, hindi pa naisip, hindi pa lang benta ang kape ng mahal. Ngayon pa lang nagbenta, 60 pesos. Nakuha niya po? Why? Meron taong tumingin positive, negative. Mineral water, nung nilabas yan, imagine niyo po ako po, pupuntahan ko kayo lahat. Bilhin niyo po itong machine na to, 2 million. Anong gagawin natin? Magbebenta tayo ng tubig. Pag ikaw sabi mo, sira pala ulon to, libre, bebenta ko. Tama po ba? Isang bagay na libre, ibebenta mo, pero sino po dito hindi pa nakatikim ng mineral water? Parehas din naman lasa eh. Tama? O, the point is, may naniwala, tumingin positive. Pandipugon. Tama? Ang mahal ng pandesal dyan. Gusto nga ng nanay ko, 5 piso, mahal-mahal, tas may hangin din sa loob. May niche eh. Mas matindi po dyan si Henry Ford, yung gumawa ng kotse. Ang ginawa niya po dyan, dinrowing niya lang sa bond paper yan, tapos pinuntahan niya lahat ng kakilala niya, pare, mag-invest ka dito, ito papalit sa kabayo. Sabi ng mga kaibigan niya, pare, baliw ka ang kabayo kahit kailan, hindi mo mawala. Buti na lang, may naniwala sa kanya, kundi imagine mo, nakakabayo tayo. Saan ka papasok? UE. Diba? Ang lupit niyan, 1 horsepower Hindi ako 2, dalawa eh. 2 horsepower. Anong point ko? It's like looking at this word. Pag tinignan mo yan negatively, ang tingin mo dyan, ang basa mo dyan, opportunity is nowhere. Wala nang pag-asa sa Pilipinas, kailangan mag-abroad. Ang Chinese naman, kailangan pumunta tayo sa Pilipinas, yayaman tayo dun. Tama? Kaya lahat ng parang gusto nila makapunta rito eh. Pero yung Pilipino, wala nang pag-asa dito, kaya umalis. Tapos yung mga Koreano, naku, punta tayo sa Pilipinas, yayaman tayo. Kaya baliktad, yung Koreano saka Chinese, yung mayaman dito, yung Pinoy, hindi, maalis eh. Pero if you look at it positively, opportunity is now here. Anong point? Yung business po na ipepresent ko sa inyo, pwede mong tignan ng positive or negative. Pag tinignan mo negative, uuwi ka, walang mangyayari sa'yo. Pero pwede mong tignan positive. Tama? Pwedeng may mangyari sa'yo. Nakuha? Now, it's like looking at this word, networking. A lot of people galit na dyan. Pag narinig yan, scam yan, lokohan yan, racket yan. Tama? Although, meron po talagang gumamit. Networking po is talking to a lot of people every day. Ibig sabihin, pag chismosa ka, networking yan eh. Nagta-tricycle ka, may kausap kang pasahero, networking yan. Yan po ang ibig sabihin ng networking. Kaya pag sinearch mo yung word na networking, sa Pilipinas kasi sikat eh, di ba? Pero i-google nyo po ang networking, hindi po lalabas ang MLM. Hindi po. Hindi lalabas yung sa atin. Alam mo po ang lalabas? Businessman, sumasali sa Lions Club, Makati Business Club, etc. Why? To expand their network. Kailangan mas marami sila makilalang negosyante para yumaman sila. So they could talk to a lot of people. Yun talaga. Nga lang, meron kasi investment. Kinausap ko to, mag-invest ka sa akin, ang pera mo tutubo. Piso mo, tama, 1 million. Ganon. Ha? Seryoso ka? Oo. Kaya pag gawin mo 1 million para tama, 10 million. Naniwala naman. Now, ito po si Gokong Wei, isa po siya sa mga inidolo kong tao. Sabi niya, yumaman ako kasi I'm adapting to non-stop change. No, kumbaga, parating pa lang yung change, ina-adapt ko na. Try to look at mini-stop. Although right now, si Gokong Wei po, siya po may-ari ng mini-stop. Dati po, marami pong convenience store na nagsara. Bingo, Easy, iMart. Familiar kayo dito sa Bingo? Inabot nyo to? Sino po na umabot sa convenience store na yan? Ang may-ari po ng Bingo, to tell you frankly, Jollibee po. No? Kaya dati po, Jollibee, katabi niyan, Bingo. No? Ang nangyari, talagang hindi bumingo Jollibee, sinara niya. No? Binili niya na lang, Greenwich, Chowking, etc. Tapos, Easy, iMart. Lahat po ng convenience store na to nagsara. Ang ginawa po ni Gokong Wei, tinayuan niya yan. Imagine kung tutusin po, tanga yan. Bakit ka magtatayo ng same na convenience store sa dati ng convenience store? Di ba? Kunyari po, bakery na lugi. Magtatayo ka ba ng bakery doon? Sige. Siyempre, hindi na, di ba? Pero tingnan niyo po, bakit po siya kumita? At sinundan siya. Ngayon, may Family Mart na, Ayala po may-ari niyan. No? Tinatapatan na rin siya. Why? Kasi nakita malaki kita ng convenience store.
Ang ginawa niya pong change, siya po ang kauna-unahang tao na naglagay ng mesa sa loob ng convenience store. Simple change. Ang tao tatambay, ang tao bibili. Ang convenience store, kikita. Ang 7-Eleven, naglagay na ng mesa. Tama po ba? Now, Sun Cellular, nung nilabas to, niloloko natin kasi pag may araw lang, may signal. Tama di ba? Go kung may ari. Pero simple change lang ang ginawa niya. Para tapatan niya Smart sa Globe, naglabas siya 24/7. Unlimited text, unlimited call. Samantalang dati ang offer ng Smart, 300 pesos. Piso kada text. Tama? Buti nga, dumating si Gokong Wei na bago niya eh. Ngayon, nagmura lahat eh. But the point is, kumita siya sa Sun Cellular. Why? Because of a simple change. Next was Cebu Pacific, hinawakan niya. Kaya binenta niya na Sun Cellular, binili niya na po more aeroplano eh. First time sa history, piso makakasakay ka ng aeroplano. Tama po ba? Kumita siya. Anong point ko yan ba't sinishare? Guys, dati para kumita ka ng pera, kailangan maghagdan ka. Tama? Assistant supervisor, supervisor, assistant manager, manager. Tama? Pag ito hinagis ko, bumabagsak due to gravity. Ang tawag dyan, primitive thinking, makalumang pag-iisip. Guys, yung eroplano mas mabigat dito, lumulutang. No? Kopyahin nyo to. Kasi ako, hindi ako nagki-clear book. Pag may kausap akong tao, walang clear book, pare, kwento lang. Mapapa-join ko yan. No? Ganito ang mga mindsetting ko. Kaya pare, pag nagsalita ako ng ganito, tulala na yan. Promil kid ka, Brad. Binagsak ko to sa professor ko na mangha siya. Sabi ko, pag ito po inagis ko sa tubig, lulubog. Pero ang barko, mas mabigat dito, lumulutang. Dati, para magpadala ka ng mensahe sa probinsya, telegrama, napalitan, naging beeper. Pero pag ngayon, naka-beeper ka, nakakaiya na yan. Cellphone na eh. Tama? Kung dati po Windows 98, Windows 10 na ngayon. Anong point? Lahat bumilis na. Kaya kung dati ang tingin mo, networking scam yan, parang ganito. Ha? 100 floor, 10 minutes, nandun ka. Kalokohan yan. Guys, elevator na. Sanay ka kasi sa hagdan. Di mo talaga kaya sa 10 minutes ang 100 floor. Anong point? May mabilis na naparaan para kumita ng pera. Nakuha niyo po? Sige po, palakpakan po natin yan. Eh, ang kagandahan po dyan, hindi ito yun. So, hindi, joke lang. Ito yun, siyempre. Okay. Now, let's go to business. Now, so lahat na, maganda na, business. Alam natin, networking is a good business. Unang-una, ganito po, bago tayo mag-start, bigyan niyo po ako ng business na gusto nyong itayo. Para ilalagay na natin dito. Natatanda mo yung papaalala mo sa akin? Hindi. Yun lang. Okay. Ano pong business ang gusto nyong itayo? Ikaw, pre. Anong business gusto mong tayo? No. Kung may pera ka, walang problema sa pera. Anong business gusto mong tayo? O kung may pera ka, pre. Nightclub, wag yun, pre. Ano. Jollibee. Mini-stop or Jollibee. Pag Jollibee, 30 million yan. Pag Jolliboy, mas mura. Pero Jollibee ka na lang, 30 million. Mahal yan, bro. Ikaw, sir. Gym. Kita ko na eh. Muntik nang lumabas ang future ko eh. Gym. Sir, magkano to, sir? Malaki to, no? Mga magkano, sir? Ha? 5 to 10 M kasi machine na ngayon eh. 5 to 10 million. No? Sino ba first timer pa? Yun nga sa likod yung naka-blue. Ikaw. Hotel and restaurant, HRM ka? Hotel and restaurant. Grabe, yayaman nyo ha. Sige, hotel and restaurant. Ano to, ma'am? Nakaganon? Sikat to sa 14. Okay. Mga magkano po una nito, ma'am? Depende to, ilang kwarto. Kasi pwede 10 pinto, kasi isang kwarto, 10 pinto. O 10 pinto yun. Diba? Ganun ako, sabi ko, pare, may apartment ako, naka 10 pinto. Kasi kusina, may pinto. Banyo, may pinto. Terrace, may pinto. Kaya pala 10 pinto. 2 million. Ay, naku, maliit na hotel to.
Billion? Sige. O kaya lilista natin yan. Guys, tingnan nyo itong mindsetting na to para mamaya magamit nyo. 2 billion. Kaya pag nag-start ako, ganito banat ko. Ano pa? Sino pa first time? Ikaw, ma'am, first time ka rin? Hindi ka first time. Pero sige, anong business gusto mo? Bilis. Ha? Rent a car. Uber? Ganun, no? Over. Kasi nasa bubungan sakay. Magkano? Magkano? Starex, 1 point, ano yan, mga 1.3 yan. No? Alam niyo po ba, ang sakit ng ulo? Ako po sa akin, kung magninegosyo kayo, wag sasakyan. Alam niyo kung bakit? Driver ako eh. Oo, ang driver kasi pag sumakay yan, walang pakialam sa sasakyan yan. Lubak-lulubak ko yan, di akin yan. Tama? Ito pa malupit dyan. Kakargahan ko yan, gasolina, saka gas, may halo, para mas mura. Tama? Alam ko po yan. No? May sira yan, itatakbo yan. Pero okay lang yan. Star X. Star X, ganyan. 1.3 million. Tama na yan. Okay, mamaya babalikan natin yan. No? At least, dito po, hindi nyo po kailangan yan. No? Ibig sabihin po ng, teka lang. Ito po ibig sabihin ng I1, Infinite Wellness Opportunity Network, or Infinite Wealth Opportunity Network. Kahit alin doon pwede. No? Gusto nyo, Infinite World, bahala kayo kung ano gusto nyo dyan. Kasi kami rin bahala kami kung ano gusto namin. Basta, I1 siya. No? The word I1, actually, nung pinag-isipan namin yung word na yan, it cost 400,000. Tag-100,000 lahat na nakaisip niyan. 4 kami naghati dyan. Tag 100,000 kami. No? Kinilame namin kasi I won, panalo ka na. That's why I won. No? Kaya nung naisip namin yan, panalo talaga, 100,000 ba naman eh. I won yan. Ito po yung mga may-ari. Siyempre, ang pinaka-cute, joke lang. Kilala nyo na yan, ako yan. Next, ito po, kumpare ko siya, si Vice Anthony. Isa po siya sa mga sikat na speaker din sa pinanggalingan natin. Soldo, sobrang galing po talaga magsalita niyan. No? Pag yan po nagsalita, kahit ako magjo-join uli. No? Kamutik nga kami magkatuluyan nito, buti may asawa na. Next, nandyan po sa labas. Kanina, pakalat-kalat dyan, si chairman. No? Napaka-humble po na tao. Actually, hindi ko po siya kilala personally, pero sisiraan ko siya kahit hindi ko siya kilala. In what way? When I joined this business, nung una, undecided ako. Why? Kasi kumikita po ako na maganda sa ginagawa ko. No? Although nakapangako ko kay Anthony, sabi ko, pare, pag meron bago, sasamahan kita. Promise ko sa'yo. May tools ako, sasabayan kita. Sabi ko sa kanya. Namit ko po si chairman, bumilib ako. Bakit? Nung una pong sinimulan ng iWon, wala pa pong name ng company. Wala pang iWon. Pag tinanong, ano pangalan ng company nyo? OMG, yun lang. Wala pang pangalan. Walang pangalan, walang produkto, walang office, maraming nagjo-join. Nagulat ako, sabi ko, shit, kulto to. Di ba? In-interview ko yung mga tao. Pagka-interview ko po sa tao, saka sila nagkwento. Pare, dati lumalakad ako dyan sa Ortigas, yung asawa ko nasa ospital. Na-meet ko siya. Hindi niya ako downline. Networker ako, hindi rin ako taga-company nila. Pare, binigyan akong 25,000, walang kahirap-hirap. Merong isa, ipapakulong siya kasi yung kotse, pinahiram sa kanya, binenta niya. Ang ginawa ni chairman, inubag yung taluwer, binigay ko sa tao. Benta mo yan, tapos pubusin mo yung kotse, tabi ko na. Hindi niya downline. Sabi kong ganun, sasama ako sa tao na to. Ganda puso nito eh. Anong point? Guys, kung natulungan niya yung mga hindi niya tao, how much more ngayon dito? Tama? Sobrang galante po ng marketing plan natin. Kaya hanggang ngayon, hindi pa kami kumikita ng BOD, kayo lang. Okay. At least kilala niyo na po. Ako po, nasa 14 years in the business na ako, sila tag 12, no? 12 or 13. So medyo matagal na kami dito, kaya master na namin to. Kaya kumbaga, nasa dugo na namin yan. Pag gising namin, alam na namin gagawin. Bago matulog, pag kinausap namin, itsura pa lang, alam na namin. Ano ibabagsak namin dyan. Paano namin sasampaling kaliwat kanan, ang pasapader. Alam na.
No? Pag hindi makuha, baseball bat. Ay, napakita ko pa yung office, no? Sige, okay lang. So actually, yung office po natin, kung hindi nyo pa nakita, ito yon. Bali, this is 660 square meter hanggang dun po. No? So malaki po siya. First time po sa history ng networking na may nag-open, pagkabukas pa lang po ganito ng kalaki. Usually po kasi karamihan na nag-open, kahit ako, na-attendan ko po, simula dyan sa kanto na yan, ganyan lang pong kalaki ang office. Kaya nga dati hindi ako nagbibitbit sa office eh. Kasi sabi ko pare, pag binitbit natin, baka imbis na mag-join, hindi mag-join. Kasi pagkakita, payaman tayo, pero yung office, ba't yan lang? Tama? Tapos may salamin pa, nakatulog pa yung taong ganun. Kasi po yung nag-i-speaker, bayaran lang na speaker. Wala sa puso niya, basta kwento lang siya. No? Kayo, napakaswerte niyo po, bibit-bitin niyo, may ari na nagsasalita. Pag hindi pa makumbinsa, sayawan pa namin. Yeah. Hanggang ngayon lang to, huy. Ito po yung mga produkto. We have the beverages. We have the Loco Choco. Okay. We have the coffee. Guyabano juice. Guyabano juice for health juice. Ito po for slimming juice. Although naging mabenta to kasi kahit mga tita ko gusto nila. No, so dumudumi sila ng dumudumi. No, ang nakalagay po diyan, yung karamihan po ng nilalagay sa pampapayat, yung Garcinia Cambodia, etc. No, next we have the melon burst. Although I know, alam ko ito, baka tanggalin na natin yan. May papalit tayong bago dito na mas maganda. Yung hindi mo pa iniinom, gumagaling ka na. Oo, alam mo kung bakit? Oo, sabihin ko, may arthritis po ako, magkano ba yan? 3,000. Aba, magaling na ako. Hindi mo pa iniinom, gumaling na. Joke lang. Kaya pala gumaling sa presyo eh. 3,000? Ba, okay na ako ah. Kaya lola ko, nung nakaraan lola ko kasi, ooperahan po kasi siya eh. Kaya mukhang malaki-laki na naman gastos ko. Ooperahan siya kasi papalitan ng bakal, lalagyan yata ng bakal dito sa likod. Kasi, inihirapan na siyang tumayo. Kaya sabi ko sa kanya no isang araw, ganito na lang, para mas magkaroon ka ng konting relief, ibibili kita ng langis ng manananggal. At least hindi mo na kailangan yung ilalim, ibabaw na lang, sabi ko. Tapos habang inooperahan ka, nakakalipad-lipad ka na, sabi ko. Kaya nakalimutan niya tuloy yung sakit niya, kakatawa. Pero ako, yun nga. Pero okay lang, di baling gumastos. Kasi yung mata ng lola ko, pinaopera ko din yun eh. Kaya nga noong time na biniblessing yung kotse ko, iyak siya ng iyak kasi ka-opera lang. Sa sobrang sakit. Tapos we have the beauty soaps. Yan. So 4 po yan. We have the Citron, Raven, Serenity, and Luminosity. No? So ito po may mga brochure naman to kasi kung i-explain natin to matagal, hinihimay namin. Pag nag-explain kasi yan, hinihimay namin, may microscope dito, himay hanggang kauli-uli ang content, matagal yun. No? So gamitin nyo na lang or kaya itanong nyo po sa mga nag-invite sa inyo, may brochure. Ito po, this is the latest product, Gold Caviar. No? Although naubusan tayo ng stock kasi everyday isa lang ang dumarating. Joke lang. By the end of the month, may darating tayo niya mga 5,000 pieces. No? So kasi maganda po to, in order po natin yan sa Thailand. Sa Thailand kasi, ang lalaki doon nagiging babae, ladyboy. At ang malupit doon, hindi mo siya aakalaing lalaki. Pero madali mo siyang malaman. Kapag pormang-pormang babae siya, bading yun. Ganon. Pagka nakita mo, babaeng-babae talaga pumorma at babaeng-babae itsura, bading. Oh. Kaya dito sa Pilipinas, pag medyo nakakita ka ng, shit, ang ganda nito, perfect ah. Hawakan mo na, baka bading. Manigurado ka na, brad. Baka mamaya meron din siyang patotoy, parehas kayo. Okay. Ito pong product na to napakaganda kasi there are people na gumamit, may mga tigyawat, 3 days lang po nawala yung tigyawat. No? Meron po 3 weeks, maitim, pumuti siya. Nung una, nagalit si chairman. Sabi niya, Brad, pag tatawagan mo itong mga tao na to, sabi mo, patanggal ha, ayoko nang ine-edit ng ganyan. Kasi akala ni chairman, inedit. Ako rin, akala ako. Yung pala, totoo, kasi nung nakita namin, totoo nga. So, if ever you joined, at ito po ang pinili niyong produkto, ang gagawin niyo po, gamitin niyo po yung product sa kalahati lang ng mukha. Serious. So, ang mangyari, magkakaroon ng improvement to. Pag nakasalubong ka ng kakilala mo, Mari, ano nangyari sa'yo? Kalahati, maputi, kalahati. Hindi. Lagyan mo na before, after. Yeah? Tapos lagyan mo rito, I won. At least di ka na mahihirapang magpa-member kasi yung mukha mo pa lang, flyer na.
Joke lang. Pero napakaganda pong produkto. You could try this one. Kasi po kahit yung sa Davao, nagulat ako. May bading kasi doon. Kinalbo namin yun eh. Kinalbo namin yung bading na yun eh. Tapos ang daming tigyawat nun. Nung nakita ko siya ngayon sa Facebook, grabe, ang kintab ng mukha niya. Tapos wala na siyang tigyawat. Ang linis. Sabi ko, grabe Franz, ang ganda na ng mukha mo ah. Sabi niya, sir, yung mga sample sa office, ginamit ko, lintik ka. De, joke lang, bumili siya. Okay. How to become a dealer? Number 1, kailangan 18 years old ka. Sino po hindi 18 dito? Yun lang. Hindi ka 18? Ilang taon ka na? 17? Okay lang. Balik ka, 5 years from now. Okay. Number 2, kailangan meron kang sponsor. Ibig sabihin po, merong nagbitbit sa'yo dito. Pag walang nagbitbit sa'yo dito, lapit ka lang sa akin. Para ibigay kita sa iba kasi bawal kami mag-recruit. Number 3, you fill up an application form. No? So, ang application form niyan, malaki, parang Manila paper. Kaya pag binigay sa'yo maliit, hindi yun. Wow. Number 4, you buy the product set. Kahit alin po dyan. No? So, number 1, we have the silver. Sa silver po, ang price natin is 8,880. Ang kasama po niyan was juice and yung soap. No? Ang points niya, 600 points. Ang maximum na pwedeng kitain natin per day is 10,800, 3,000 per month. Pag gold naman, kaya po gold, sakto na yan sa gold caviar. Yung kanina pong produkto ng gold, yun po yan. No? So, sa gold, dyan lang po ang produkto niya. No? 11,980. So, maliit lang ang diferensya. Kaya nga kung magsi-silver ka, mag-gold ka na lang. Pero kung mahilig ka sa juice, mag-silver ka. No? Kung hindi ka naman umiinom ng juice, mahilig ka magpaganda, mag-gold ka. Pero kung mahilig ka pa uminom ng juice, tapos mahilig ka pa na magpaganda, mag-silver ka, saka ka mag-upgrade ng gold. Joke lang. Hindi, mag-platinum ka na. Platinum is 62,160. Actually, ito po, we're ready for the international market. No? Now, 21,600 per day or 648,000 per month. So, kahit saan dyan, pwede ka mag-join. No? Kahit saan po dyan, pwede ka mag-join. So, ang pinagkaiba po niya kasi, habang mas mataas yung gino-joinan mo, mas malaki yung pwede mong kitain. Pwede mong upgrade. O, kulyari, nasa gold ka, pwede mo upgrade sa platinum, pero hindi mo babayaran yung kakulangan. When you pay 11,980, pag nag-platinum ka, magbabayad ka uli ng 62. Ganun po siya. Nakuha? Now, tingnan nyo po. Mahal po ba yan? Mura? Ha? Sabay na pamura. Shit! Mahal po ba o mura? Ha? Mura. Sabi na, mahal, mahal. Lintik kayo, hindi kayo namahalan dito. Kung ano-ano pa mga pinagsasasabi niyong business. Tama? Tapos dito, namahalan ka. Alam niyo po kung ba't ko ito tinatanong on the very first place? Para alam mo na sa negosyo, hindi ka pwedeng mamahuna ng 100,000. Walang ganong negosyo. Tama? And to the point, magkano po ang kikitain yan? Pareho din sa pwede mong kitain dito, pero hindi ka maglalabas ng ganitong pera. Tama po ba? Tatamaan kayo, ayaw nyo sumagot eh. Okay, next. 6 ways to earn. Number 1, retailing, direct referral, match sales bonus, direct referral upgrade commission, leadership bonus, and unilevel. Iimay naman po natin. Number 1, we have the retailing. So kung mahilig ka pong magbenta, you get 25% lifetime discount kung gusto mo magbenta. No? Although sa akin po, ganito yan. There are people kasi magaling magbenta ng produkto. Ako, aminin ko po, hindi ako magaling magbenta ng produkto. And I hate selling. No? I will use the products and I will share the products. No? And the best nga po, pag bumili kayo ng ganito, ng juice, o kaya ng beauty products, ang the best po dyan, kesa po ibenta nyo, isample nyo. Turuan ko po kayo sample. Bakit ganito? Pag tinawagan mo kasi yan, pare, okay lang ba punta ako sa bahay mo kasi may ibebenta ako sa yung juice? Sa tingin nyo po, ano gagawin yan? Anong araw ka pupunta para makapagsara kami? Tama, di ba? Anong araw ka pupunta? Wala kami yan. Bukas? Ay, wala rin kami. Kailan pa? Ah, wala kami yan. Hindi na kaya kami dito nakatira. Pero sumagot ng telepono. Tama? Why? Kasi benta. Pero subukan mo bigay. Pare, okay lang ba pupunta ako sa iyo kasi may papatikim ako sa yung mga juice dito sa Akape. Ito kasi yung bagong business ko. Bibigyan kita. Sisiguro, sure ka pare, bibigyan mo ko? Pare, bibigyan kita. Oh. Kasi pare, anytime punta ka. O, yari siya.
Timplahin mo yung juice, mainit na mainit. Ay, wag na, kape pala. Mainit na mainit. Pare, pakulukan, masarap to, bagong kulo. Bakit? Kasi habang umiinom kayo, matagal maubos yun. Na-explainan mo na siya ng business. Tama, di ba? Ganun kasimple. O kaya, imbitahin mo, pare, kape tayo. Saan? Doon sa Ortigas, sa Tycoon. May masarap na kapihan. Dali mo na rito. Tama? Sabi niya, kala ko ba kapihan to? Ba't seminar? Habang nagseseminar ka, nagkakapi ka, Brad. Pag umalis ka, pagkakapihan ka, pre. Maniwala ka. Mau-hospital ka muna. After mo ma-hospital, tatakpan ka ng dyaryo, pagkakapihan ka, pre. Kikita pa rin ako. How the system works. Okay? Okay. Now, if you join the business, magkakaroon ka ng A and B, left and right, no? Lahat po ng sumasali, nagkakaroon po sila ng left and right. Ganyan po yung system. So, dalawa lang tayo, left and right lang. No? So, directly sponsored, yan po yung mismong tayo ang naka-invite. So, for example, yan, direct mo, ikaw naka-invite, direct mo yan. Kahit po ma-spill siya sa ilalim, ang tawag po dyan direct. Kasi po, since dalawa lang, pag nag-recruit tayo, hindi mo na pwedeng ilagay rito. It's either kahit saan sa magkabila. So, ganyan lang po yung system. So, ang ginagawa po ng system natin, kinakarga lang sa ilalim. Maganda to. Bakit? Kasi kung ito ka, wala siyang choice. Kung mag-recruit siya, mapupunta talaga sa'yo. Good siya kasi natutulungan ka. Tama? Kaya nga kung ipinasok mo dito, ikaw, mga anak mo, nanay mo, pasok mo na. Bakit? Kasi mas pabor. Kung ibabato ko sa downline ko, babato ko na sa nanay ko. Tama? Kikita nanay ko, kikita rin ako. Kung tatrabahuin ko sarili ko, kikita ako, bibigyan ko pa sila. Pasok ko na nanay ko, trabahuin ko ako, ipasok ko sa kanila, padaanin ko, kikita sila, kikita ako. Ibig sabihin, may SSS nanay mo. Tama? Buhay siya kahit tamad siya. Tama naman. Tama? Kasi ako po, college ako, pinag-resign ko nanay ko eh. Kaya ganun ako kasipag. No? Now, number 2, direct referral commission. No? Ayan po, nag-iiba, depende po sa na-invite mo. Kapag na-invite mo, silver ang nag-join, meron kang 800 pesos. Pag gold, 1,000. Pag platinum po ang nag-join, 7,000 pesos. So, depende kung saan po siya nag-join. So, ibig sabihin, mag-recruit ka ng dalawa na nag-platinum, may 14,000 ka na. Direct referral pa lang. Nakuha niyo po? So, ibig sabihin, bawi ka na kagad. Now, ganito po siya. For example, na-invite ko silver, nilagay ko sa A, may 800 pesos ako. Naka-invite naman ako ng gold, nilagay ko sa B, may 1,000 pesos uli ako. Kahit ma-spill siya sa ilalim, platinum, may 7,000 pa rin ako. Ibig sabihin, ganyan po siya tumatakbo. Basta ikaw ang nakapag-recruit personally. No? Binitbit mo, nilagay mo sa sako, dinala mo rito, sa'yo yan, meron ka 7,000. Ganon kasimple. Now, what if merong tao bumili ng multiple accounts? No? Simple lang naman yan eh. Kung gusto kong pong kumita ng malaki, mas maganda kung marami kang bibilin. No? Kung kaya mo sa umpisa, bili ka na. Kung hindi mo kaya, magdagdag ka. On the long run. Simple lang, Jollibee. No? Kung gusto mong kumita ng malaki, dapat hindi lang isa franchise mo ng Jollibee. Mas marami kang franchise, mas maganda. Tama? So, merong mga tao na nag-i-invest po kagad, bumibili ng mas maraming account. Sa ibang company po kasi, kapag bumili siya ng account, yan, kikita ka dyan ng 7,000. Sa ibang company, dyan ka lang po kikita. Pero pag bumili uli ng isang account yan, wala ka na pong kita dyan. Siya ang may kita. Binago po namin yan. Bakit? Kasi po ikaw ang nagpakahirap na kumausap eh. So, every time po bumibili yan ng account, nadadagdagan ka ng direct referral. So, lumalabas po, pag bumili ng 7 Edge Platinum yan, meron kang 49,000. Nakuha po? Palakpakan naman natin. Kailangan pa tinatakot. Yung mga member na rito, parang hindi kayo samahin, ha? Malakpakan. Pag may maganda, pumalakpak, children. Okay. Now, number 3, we have the match sales bonus or pairing bonus. Pairing, ibig sabihin pag nagpares. No? Kasi pag bumili ka ng sapatos, kaliwat kanan. Kaya nga, buy one, take one eh. Diba? Kasi kaliwa at kanan. Okay. Now, A and B, it's the same. No? Every time may pumapasok, sa left and right, pair yan. Pumasok, kaliwat kanan, pair. Kahit 10 siya pumasok, basta sa A and B, ang tawag po dyan, pair. Every time may pumapasok, kaliwa at kanan, up to infinity, pair siya. Kahit hindi mo na alam. Ibig sabihin, tulog ka, may pumasok dito, saka dito, may kita ka. No? Yun po ang maganda dyan. No work, pero may pay pa rin. No? Sa business, ganyan. Pero siyempre, sa umpisa, hindi ganyan.
No, ang Jollibee kasi kahit matulog maghapon yan, kumikita na yan. Tama? Oh, it's the same thing. So, naintindihan po ba yung concept? Every time may pumapasok, kaliwat kanan, ganun lang kasimple, may kita ka. Now, depende po kung sino or anong package ang pumapasok. Ang challenge kasi, pag pumasok silver to silver, may 1-2 ka na pairing. Pag may pumasok naman na gold to gold, meron kang 1-5. Pagka platinum to platinum, yun na. Yan. Meron kang 8-4. No? So, yan po. Mas mataas na package, mas mataas ang kita. Ang challenge dyan, no? What if ang pumasok, silver saka platinum, magkaiba siya. No? Or gold saka platinum. Or, ganito po, every product po or packages may points. Ang silver, 600 points. Ang gold, 1,500 points. Ang platinum, 4,200 points. So, ito po ang pagbabasihan natin. Every time may pumapasok ng 600 points at nagpares yan, 1-2 ka. Pag 750, nagpares, 1-5 ka. Ganun lang siya kasimple. Para mas madali, ganito siya. For example, may pumasok dito na silver, 600 points. May pumasok sa kabilang side, platinum, 2 points. Etong 600, papare sa kabila. No? So, mangyayari, mamaminusan ng 600 yun. No? So, may kinita kang 1-2, may sobra doon na 3-6. Again, may pumasok naman dito, gold, 750. Ima-minus uli yung 750 sa kabila kasi papare siya. Merong ang kitang 1.5, ang matitira to 850. Ganun siya kasimple. Nakuha po? Sino po hindi nakakaintindi? Umpisa natin uli sa umpisa. At least naintindihan, ano? Okay. Ayaw na nilang umulit. Okay? Pag may pumasok uli dito na gold, 750, papares uli yan sa kabila, 750. No? Meron ka uling 1.5. Hanggang totally, mag-zero yung point sa magkabilang side. Ganun lang siya kasimple. Nakuha? So, ubusan lang ng points. Number 4, we have the direct referral upgrade. For example po, nag-join ako, in-invite ko siya, nag-join siya ng silver. Pag nag-join siya ng silver, meron akong kitang 800. Nangyari, siyempre, mas malaki kita pag gold. Nag-upgrade siya sa gold. Pag nag-upgrade siya ng gold, meron akong kita uli na 1,000. Pag platinum naman, meron kitang 7,000. So, total na kinita mo, 8,800 kapag nag-upgrade siya na nag-upgrade. Which is, wala siyang choice kasi kailangan niya talagang mag-upgrade. Nakakuha po? So, additional. Sa ibang company po kasi, one time mo lang kikitain yung direct referral. Pag nag-join siya, may direct. Pero wala na yon. Sa atin kasi, because nag-upgrade siya, kumikita ka uli ng another. Next. No? We have the leadership cluster bonus. Ito po yung maganda. No? Sige, latag na natin. Pag silver ka, gold and platinum, nagkakaiba po ang leadership cluster bonus natin. Pagka silver ka, meron kang 5% sa first level. Pag gold ka, meron kang 8 and 5 sa second level. Pag platinum ka, 12, 8, 5. Ganyan po. Ano ibig sabihin ng leadership cluster? Para mas maintindihan natin. Sa ibang company po, ganito. Pag may pumasok sa left, saka sa right, may kita ka. No? Every time may pumapasok, which is pareha sa atin, tama? Ang nagiging challenge po niyan, pag ang pumasok lang, sa isang side lang. Ganyan lang po ang nangyari. So pag pumasok yan, dumami to. Kasi masipag, magaling, dumami ng dumami yan, etc. No? Ito po, dumami sila. Pero wala kang kabila, wala kang kita. No? Yun po ang advantage kasi po kaming mga may-ari, networker kami. Dumaan kami sa ganun eh. Alam namin kung bakit hindi kumikita yung distributor. Kaya in-adjust namin yung marketing plan. No? Kumbaga, nung nasa iba kami, ito yung wish namin. Ngayon kami may-ari, tinupad namin yung magiging wish nyo. Nakukuha nyo po? Oh. So, anong nangyari, kahit isang side lang po yung gumalaw, this time, meron ka ng kita. Wala man lang pumalak. Sa Wednesday, may idea ako mag-attend kayo, ha? Okay, so, may kita ka dyan. Okay? Now, ganito siya. For example, silver ka, at itong first level mo, nag 1 million every month. Meron kang kikitain na 5% sa kanya. So, 50,000 ka every month. Kahit siya lang ang na-invite mo. Siya lang ang masipag. No? Yun! Ganyan. Kulang na lang. Upo ako dun. Ako papalakpak sa sarili ko. Bridging ko na kaya sarili ko. Gold, meron kang 8%, hindi ka na po 5, 8. Kung nagwa 1 million sa every month, meron kang 80,000,
Kung yung second level mo nagwa 1 million every month, meron kang another 5, so meron kang kita na 50 or 130,000 every month. Yun. Nasobra. Nasobra naman, puro palakpak na. Okay. Kaya isang bagsak na ganun palakpak, isang bagsak palakpak. Pag platinum naman po, palakpak. Palakpak ulit, okay. Pag platinum ka, 12% ka na, 120,000 per month, 8%, 80,000. Okay, and 5% sa third level, so 50,000, so 250,000 yan every month. Yes! May pampaopera na lola ko. Okay, now, imagine niyo po yun, sorry. Imagine niyo po yun kung gaano siya kalaki. Yan tuloy, bumalik. Sige. Daanan na natin. Imagine niyo po, kahit isang tao lang ang na-invite nyo, kasi let's face it, merong mga tao po na admitted po tayo na hindi po talaga magaling. Tama? No? Pero makaka-recruit sila na magaling. Nakukuha niyo po? Kasi katulad po si Chairman Charles, kumikita po siya ng 3 million every month. Pero yung naka-invite po sa kanya, hindi po magaling. Ang nangyari po, ito lang po ang gumalaw, wala po itong kinita. Pero kung nandito sana, 3 million, kahit 5% lang nito, meron siyang 150,000 sana every month. Tama, di ba? Kung nandito. Kaso, wala siya dito. Yun lang. Anong point, di ba? Kumbaga, mas makikita mo, simple lang naman eh. Kung magtatanim ka, di ba? Kung magtatanim ka ng halaman, itanim mo dun sa lalaki siya ng mas matindi. Kasi once binild mo yung network, hindi mo na pwedeng ilipat basta yan. Yun po ang kagandahan sa iWon. Kasi lahat na magiging sakit ng ulo mo sa iba, sinolve namin. Tama? So pag nagtanim ka dito at talagang tinabaho mo, ikaw po ang may kinabang. Nakuha po ba? No? Ang kagandahan po dyan, again, imagine, isang side lang, walang kabila, one leg program, pero kumita siya ng 250,000. No? Kaya kunyari, na-invite nyo po ako. No? Tapos ako, magaling ako, for example, no? Jackpot ka. No? Kikita ka ng malaki. Kahit sa akin lang. Now, kaya dito, kikita kayo ng malaking pera. Number 6, we have the unilevel bonus. Ito pong unilevel bonus, ano po ba unilevel? Ang unilevel po ganito. Kasi pag nag-join ka po, bibili ka ng package. Tama? Pero ito po, nauubos to. Tama? Kahit anong produkto mauubos. Hindi lang to mauubos. By the way, pag tinanggal mo tong sabon, no? Pag tinanggal mo tong sabon natin, hindi ito mauubos. Kasi may plastic pa, oh. Kaya pag ginanon mo ng ginanon, lintik, hindi bumubula. Hindi talaga siya bubula. May plastic pa. No? So the point is, mauubos to. Pag naubos to, bibili ka. Doon po pumapasok yung level. Sa mga susunod na bibilin mo, reorder ang tawag. Tama? Kaya for example, tinanong ka, ng downline mo, paano po ba tinitimpla yung kape? Simple lang, yung isang box, ilagay mo sa isang batya, timplahin mo. Anong gagawin? Pampaligo mo para ubos agad, reorder. At least nakikita mo kasi reorder eh. Sa reorder po, kikita kapag silver, first to 8 level, 5%. No? Pag gold po, first to 8 level, 8%, and pag platinum po, first to 8 level, 12%. No? Ay, shit. Now, kung titingnan nyo po itong senaryo na to, kasi sa ibang company po, wag na, Jollibee na po tayo. Kung alam nyo po kung magkano ratio ng Jollibee, ang Jollibee po 5% lang to, yung may-ari. Sa lahat ng bibilin po natin sa Jollibee, 5% lang ang tubo ng may-ari ng Jollibee. Bumili ka ng Coke, 5% siya. Bumili ka ng Champ, 5% siya. Pero sobrang yaman niya. Tama po ba? Oh. Umiinat pa lang yung may-ari ng Jollibee, 24 hours na Jollibee, di ba? May kumakain ng Champ, 5% siya. Tingnan niyo po, kaya siya mayaman. Bakit ako nag-iWon? Why? Pare, pag-gising mo sa umaga habang nagtitimpla ka ng kape, nakangiti ka. Kasi kung may 1,000 tao ka, nagtitimpla ng kape yan. Eh kung platinum ako, 12%. Kape na, ano nangyayari sa'yo? Mga 12%. Di ba? So lahat ng produkto, habang naghihilamos ka, 12%. Tama po ba? No? Kaya pag nakita mo yung downline mo, hindi gumaganda, hindi gumagamit.
Tama? Ano ka ba? Sinilang ka pangit, hanggang ngayon pangit ka pa rin. Kaya nga meron ng gold caviar. Para magbago yung tsura mo. Nakuha nyo? That's why platinum is the best package. Now, next we have the lifestyle reward points. So, eto po, tatanungin kasi sa inyo, nako, kung nagbibigay ng ganyang kalaking kita, hindi ba magsasara yung kumpanya? Unang-una, tignan nyo po. Kung ang Jollibee hindi nagsasara dahil sa 5%, ibig sabihin po, kahit 5% lang ang kunin namin, di rin kami magsasara. Tama po ba? Yan palang isang senaryo na hindi magsasara. Dahil ang Jollibee nga, nabuhay sa 5%. Oh. Nagbibigay daw tayo ng kita, okay. Granted. Granting na nagbibigay tayo. Ito po yung ating safety net. Yung first to 10 pair, imbis na itong 10 pair pera, kinumbert namin sa points, 600 LRP. So, kunyari, kung silver yan, 1-2 dapat di ba? Magiging lifestyle reward points na lang siya. Yan yung ipang shoulder natin para ma-maintain yung company. Nakuha niyo po? So, at least alam nyo na hindi magsasara. Now, pwede mo siyang ipapalit yung accumulated points, pwede ng laptop, no? Pwede ng cellphone, pwedeng travel, pwedeng panghulog mo sa kotse mo. No? So, every time makakaipong ka ng points, pwede mong ipangpalit sa kahit saan nang yan. No? Now, another po, sa akin po kasi, and sa amin nila chairman, lahat po na naging kotse namin, binili namin sa sarili namin pera. Wala kaming car incentive. Ever since po, sa lahat ng sinalihan namin, walang car incentive. Kaya nga napakaswerte nyo, since networker kami, yan naman ang binago namin. Kanina nga, tinext pa ako ni chairman. Biro mo, kalahin mo gusto, may travel pa daw nitong darating sa Boracay saka sa Hong Kong. Chairman, gusto mo pa ba tayong kumita? Ano ba naman yan? Hindi, at least guys, alam nyo na we're doing everything to show you kung ano yung naghihintay sa inyo sa Iwon. No? Kami na po nag-a-adjust. Kaya pansinin nyo, wala nang laman tong bulsa ko. Okay, we have the car incentive program. No? Sa ibang company po, bibilin mo sa sarili mong pera. For example, naka 100 pairs ka, yung kinita mo dyan, babawasan mo, yun ang ipambibili mo ng kotse mo. No? Binago po ng Iwon. Sa Iwon, yung kinita ng company, babawasan, ibabalik sa'yo, 100,000, ipang-down mo sa kotse mo. Ano po? Pakilakasan po ang palakpak. Lugi ako sa inyo, nakaupo kayo, nakatayo kaya ako. Next, 300 pairs. Pag naka 300 pairs ka, meron 300,000 na down payment. And pag naka 700 pairs ka, meron kang 700,000 na down payment. Ayan, pwede ka nang bumili ng Camaro, Ford, no, na Mustang, okay? So, yan po yung ating car incentive. Ang kagandahan po niyan, wala siyang time frame. No? So, bago ka mamatay, at least hindi na pahiga ang pasok mo, paupo. Kasi makakasakay ka. Kaya nga dati nagtatanong, gabi St. Peter, ginawa lang yung Ford Expedition na karo. Diba? Sabi ko, ganun talaga, mi. Biro mo at least, namatay siya, nakasakay naman siya ng expedition. Diba? Kasi sa buong buhay niya, hindi siya nakasakay niyan. Kaya sa buong patay na lang, nakasakay siya. Now, this is the power of two. Gusto ko po itong makita nyo. Now, a lot of people kasi, ang dahilan nila, sabing ganon, wow, sobrang kaka-joke po, mababa tuloy oras ko. Now, sabing gano'n, naku, hindi ako makaka-invite kasi mahihain ako. Tama? Posible po ba na kahit mahihain kayo, may kakilala kayong dalawang mahihain na nagsasabon at nagkakape? Ang mahihain ba nagkakape? Sa tingin mo, ang mahihain naliligo? Oh, di makakabuo ka. Etong mahihain naka-invite din. Dalawang mahihain na naliligo din pala. Dumami sila, nakabuo sila ng federation. Niregister pa nila sa SEC, federation ng mga mahihain. Okay? Ibig sabihin, dadami. Now, kung ang gagawin nyo po, magre-recruit lang kayo ng dalawa. At dalawa lang sa buong lifetime mo. At yung dalawa, gagawin din sa buong lifetime nila. Siguro naman po, hindi lang dalawa kakilala nyo. Tama po ba? Yes. Oh, marami yan. Oh, dalawa lang. Tignan nyo po. Sa dalawa-dalawa, at lahat sila mag-i-invite ng dalawa. Kapag dumami po yan, after 1 year, ang total na kinita mo, kung silver, 4.9 million. Kung silver. Pag sa gold nag-join yan, 14 million ang kinita mo. Pag sa platinum nag-join, 34 million. Yan na! Woo! Grabe talaga to. Dapat
ganun. Okay, 34 million ang kinita. Kita mo, ako na rin nagbo-voice out sa sarili ko. Fans ako ng sarili ko. Okay, 34 million. Try to see. Guys, dalawa lang, at yung dalawa, nag-recruit lang ng tagda-dalawa. Paano kung masipag ka pang mag-invite? Simple lang yan. Ang gawin mo, pag uwi mo, bili kang lambat. Pahawakan mo. Lambatin nyo lahat na ganun. Tapos dalin mo rito. Pag nadala mo rito, kami na bahala. O kaya ngayon, silid mo sa sako, buhos mo dyan. Pag nadala mo dyan, kami na bahala. Sasampalin namin kaliwat kanan niya para mag-join. No? Ganun po kasimple. No? So actually, dito po natatapos yung business natin. No? Now, sige, close muna natin to. Now, a lot of you guys, lahat tayo kanina pinag-usapan natin business, now you in the business. Hindi kayo maglalabas ng ganitong kalakapital, maliit lang. No? A lot of people, ang challenge nila, alam niyo po ba kung bakit yung mahirap, nagiging mahirap? No? We will close here, ha? Okay pa po ba kayo? Yes! Naman, lang yan, nakaupo lang kayo eh. Reklamo pa kayo. Ganon eh, no? Tinakot eh. Okay, dito na po tayo matatapos. Okay. When you join this business, mag-i-start na pong magbago buhay nyo. No? Ibig sabihin na magbabago buhay, hindi po kayo biglang yayaman. Mamaya po, pag uwi nyo, magbabago na buhay nyo. Bakit? Kasi kung dati po hindi kayo pinagtatawanan, mamaya, pagtatawanan na kayo. Kasi di ba, baliw na baliw ka ngayon yung pag-uwi mo eh. Actually, pag nakatulog ka ngayon pag-uwi mo, hindi mo to naintindihan. Ganun po yan. Pero pag uwi mo, hindi ka nakatulog, naintindihan mo. Nakuha mo? Okay, pagka nakauwi ka ngayon, nakatulog ka, sana hindi ka magising. Joke lang. Hindi, sana wag ka makatulog pag uwi mo. Okay? Bye. Kasi ako pag uwi ko, hindi po talaga ako nakatulog. Tapos ganito, naisip ko lahat, naku grabe, sa dami ng kaibigan ko, panis na panis sa akin to, ganun pa naman banat ko. Panis to, kaklase ko nung high school, college, mga tropa ko yan. Eto na, pinuntahan ko sila. Pinuntahan ko kaklase ko ng high school, college, pinsan ko sa mother side, father side, tito ko, tita ko, good news. Walang sumama kahit isa. Na? Oh. But, hindi po naging dahilan para sa akin, no, na hindi matutupad ang pangarang ko just because they did not join. Alam niyo po, ganito pa nangyari sa akin para mas maintindihan niyo, mas maganda. Naglalakad ako sa Divisoria kasi doon ako bumabiyahe ng jeep. Nakita niya, inabutan po ako ng papel. Sabi niya, gusto mo bang kumita ng 30,000 every month? Kinuha ko yung papel. Tinawag-tawagan ako niyan, hindi ko pinansin. Hanggang bandang huli, mimit niya ako, dyan na po sa Robinsons. May Jollibee dyan di ba? Imagine po, naghintay ako dyan. Ang hinintay ko sa kanya, 4 na oras. Biro mo tinetext ko siya, nasa MRT Pasay na siya. Ang MRT, natatraffic pala. Kaya umabot ng oras. No? Alam niyo po, pwede na akong tumayo noong time na yon. Pwede na akong tumayo at umuwi. Sa subwisit ko. No? Good thing, naghintay ako. In-explain sa akin yung business. Pag-explain sa akin ng business, di ko pinansin. No? May girlfriend ako that time, hindi yung ngayon. Sabi sa akin ganun ng girlfriend ko, ang lakas mo magdasal, dasal ka ng dasal, gusto mo magbago buhay mo, ayaw mo naman sumubok. Napaisip din ako, tama nga naman. Tama? Alam niyo po ginawa ko, nag-pray ako. No? I go, Lord, kung para sa akin tong business na to, bigyan mo lang ako ng sign, Lord. Bigyan mo lang ako ng sign. After ko po mag-pray, wala pa pong 15 minutes, nag-ring yung phone. No? Hindi pala amin sa kapitbahay. Hindi, may konti Hindi, amin yun. Pagkasagot ko, siya na. Sabi sa akin ganun, pare, last call ko na to. Magjo-join ka ba o hindi? Sabi ko sa kanya, pare, bit-bitin mo dito yan, tatrabahuin ko yan. Pare, binit-bit, dinala sa akin, MRT Pasay. Eto na, iniikot ko na lahat, kakilala ko, walang nag-join. Sabi ko, Lord, kala ko ba para sa akin, nag-pray ako, walang nag-join. Anong point? Guys, walang madali. Lahat mahirap. Kaya nga, di ba sabi ko, mahirap maging mahirap. Tama? Kaya pag in-interview mo, kamusta po ba ang buhay? Di ba mahirap nga? Di mahirap. Mahirap yumaman. Hindi lang mahirap,
Sobrang hirap yumaman. Hindi lang po sobrang hirap. Sobrang hirap yumaman. Why? Kasi po kung ang pagyaman sobrang hirap lang, marami nang mayaman. Kaya po konti lang ang yumayaman kasi sobrang hirap eh. Tama? Itetest kay kung kakayanin mo eh. Tama? Kaya nung iniikot ko lahat yung mga kakilala ko at walang nag-join, tawa sila ng tawa, tawa din ako ng tawa. Oh, bakit? Sabi nung speaker, pag naka 100 rejection ka na, payaman ka na. Sabing ganun eh. Kaya sabi niya, hanapin mo rejection. Pag kinausap mo, kailangan mag-reject. Kaya kausap ko, sana wag mag-join, sana wag mag-join. Shit, nag-join! Di ba? Dapat wag ka mag-join. Ba't ka nag-join? Hindi tuloy nabawasan. Good thing sa akin on my part. Bakit? Kasi ang ginawa ko para makarami po ako ng rejection, reunion ng pinuntahan ko. Dami nun. Reunion namin ng high school. May umubo. Pare, may maganda akong produkto dyan. Sabi ko na nga, Balintik, umubo pa tayo, naalukan tuloy tayo. Lahat sila tumatawa. Tama? Good thing. Ang dami nila eh. Bawas ka agad ang rejection ko. Ang sumunod noon, tinarget ko, reunion uli namin. Villarosa. No? Jeepney driver po talaga ako. Dala ko yung jeep, inarkila pa nila. May dala akong produkto. Nasaktan ako dito. No? Sabi ko, ito po maganda sa diabetes. Imagine niyo po yung kamag-anak ko sobrang yaman. Alam mo sabi sa akin, hindi kasi nire-reseta ng doktor yan eh. Pero kung ako po nasa estado na yun, mayaman ako, pare bibiling ko yan, tatapong ko lang. Kasi nakita mo, jeepney driver ako eh. Tama, di ba? Tapos, nagluluto ng barbecue yung tito ko. Ini-explain lang ko, dito nakatingin, doon ako nag-explain. Ang daming pinto, hinahabol ko kung saan tumatakbo. Sinara ko na yung clear book ko, hindi ko in-explainan. Nag-flyer ako sa kalsada. No? Ang naabutan ko, isang factory worker, isang kuro ng fast food, isang standby, laman tiyan din. No? Tapos isang taxi driver. Doon sa 4 na tao, kumita ako ng malaki. Hindi ko kakilala. Ang naging mindset ko, simple. Even if you join or not, yayaman ako. No? May gusto ko ipakita sa inyo. Why poor people become poor? Dito na tayo matatapos. No? Maraming tao kaya sila nagiging mahirap because they are easily discouraged. Pag pinagtawanan sila, ayaw na nila. Merong isang banda sa Amerika na 200 recording companies po, pinasahan nila ng tape. Ang sabi sa kanila, we don't like their sound and guitar music is on the way out. Laos na gitara. Ang usong kanta that time, piano. Yung Great Balls of Fire, yun ang uso. This was Beatles. 200 recording companies pinasahan. Tama? Laos na gitara. What's the point? Guys, ang Beatles hindi naging madali. 200 rejection. Kaya pag wala ka pang 200, tinatawanan ka, tawanan mo rin. Di ba? Okay lang, payaman ako, ikaw pahirap ka. Another, sabing ganon, you ain't going nowhere, son. You ought to go back to driving a truck. Hindi ka sisikat sa pangkanta, bulol ka. That was Elvis Presley. Okay? Bulol. Pero, hindi siya naniwala sa sinabi sa kanya. Another, nakwento ko na. The horse is here to stay. Henry Ford. Ito, malupit. In 1940s, the idea was turned down by 20 companies, including some of the biggest in the country, after 7 long years of rejection. In 1947, that was the Xerox machine. 7 long years. Huwag kayong mag-alala. Hindi mo kaya buti ng 7 long years dito. Na? Alam niyo po kung ba't ko ito sineshare sa inyo today. Guys, I want you to be inspired with these people na naging successful, na hindi po naging madali para sa kanila. Magiging mahirap para sa inyo. Kaya nga pagka sinasakyan mo na yung kamaro mo, may enjoy mo eh. Tama? Pinagtrabahuan ko to. Tapos bababa mo yung salamin mo. Oh, ano ka ngayon? Ginanon eh, no? There was an old man, age 66, with a secret chicken recipe. Ito, alam na natin to eh. Ang ginagawa niya po, nagluluto siya ng manok sa likod ng truck niya, inaalok niya sa restaurant. It took him 100 restaurant, walang kumuha, 500, 1,000. Perfect number. Tama? Kung inalok mo sa 1,000 restaurant at tinanggihan, mag-iisip ka na niyan, Brad, aamuin mo yan, parang bulok siguro to. 1,000 eh. Hindi talaga masarap. It took him 1,009, and that was KFC. Alam niyo po nung in-interview siya, what if 1,009 hindi pa rin? Sabi niya, kahit 2,000, ihalo ko yan.
Because I believe in my chicken. Nakuha nyo? Guys, if you believe in I won at alam mo, payayamanin ka nito, pare kahit 200, I don't care. Unang-una, Christian ako. Why? Merong nakalaan ng Diyos na para sa akin. Tama? Imaginin mo, sa dinami-dami ng tao, bukas may ide-date ka dahil yun ang para sa'yo. Maghiwalay kayo niyan. Bitter sabay ganun Another, maraming tao kaya namamatay silang mahirap because they find they find reasons for themselves to fail. Puro sila kasi. Main reason ngayon, wala akong pera. Alam mo guys, pag ito ang sinasabi mo ngayon, mamamatay ka mahirap. When I joined my first company, wala akong pera. No? Pero sabi nung speaker, meron ka bang utang? Meron. Pero wala kang pera? Wala. Pero meron kang utang? Meron. Ulitin uli. Ang utang ko sa isang tita ko, 70,000. Hindi pala ako nanay ko. Yung isa, 150,000. Pinuntahan ko yung tita ko sa 70. Sabi ko, tita, pag hindi mo ako pinautang, hindi ka na namin mabayaran. Pautangin mo ako, makapag-business ako, mabayaran kita. Magkano ba kailangan mo? Ganun lang pala. Pinautang ako. Pinautang ako. Ginuin ko sarili ko. Tapos niyan, binenta ko yung produkto, ginuin ko nanay ko. Tapos niyan, binenta ko ulit yung produkto, ginuin ko ulit kapatid ko. Okay, so 3 pa. Now, maraming tao namamatay ng mahirap because ang sinasabi nila, I can't afford it. Wala akong pera. Yung mayaman, bakit namamatay ng mayaman? Kasi, ang sinasabi nila, how can I afford it? Nag-iisip ng paraan kung paano ma-afford. Tama? Kasi minsan kausap ko, sabi niya, wala po akong pera Pero paglabas ng cellphone, lintik naka-iPhone. Walang pera, naka-iPhone. Wala naman load. Tama? Pagpunta mo sa bahay, may TV. Magkano TV? Tama? Baka 10,000, 12,000 yan. Alam niyo po ba sa akin ang TV dream? Because nung tricycle driver po ako, wala akong TV. Radyo lang. Kaya nalungkot ako nung namatay si Ernie Barong kasi yan lang ang inaabot ko sa gabi. Tapos nabigyan ako ng TV, may kurtina. Totoo po yan, literal may kurtina, ginaganon. Pag yumuko si Sharon, orange. Pag gumanon, dilaw. Pag gumanon, berde. Dinala namin sa lahat, hindi magawa, minamagnet-magnet na ayaw. Ang masaklap dyan, every 2 hours, pumuputok, lalagyan mo ng fuse. Kaya alam niyo po, nung unang kumita ko, ang binili ko TV. Hanggang ngayon, bumili na ako, malaking TV talaga. No? Sobrang baliw ko kasi ganun ako kahirap. Pero tingnan niyo po, wala akong pera. Yun yung ipapaalala mo sa akin. Nung time na 450 ang pamasahe, mahal na mahal ako sa perang 8,000, 11,000 at 62,000. Mahal na mahal ako lalo dyan. Pero try to see. Kung nung 450 ang pamasahe, ngayon 8 na. Mas mahirap ang buhay ko ngayon kung hindi ako nag-decide gumawa ng paraan para dito. Tama? Ngayon po, 6 barya lang yan. Tama, di ba? Kaya pagka nakikita ko yan, barya lang yan sa akin. Pero 8 na ang pamasahe ngayon. Hindi na ako nag-jeep, nakakotse na ako. Try to see. It's because nung time na wala ako, hindi ko inisip na wala akong pera. Why? 5 years from na wala ka pa rin pera. 10 years from na wala ka pa rin pera. But today, again, hindi aksidenteng nandito ka. No? It might be para sa'yo to. Baka ito sagot sa mga pinagdarasal mo. Yes. When you go home tonight, you pray hard. No? Ako lagi ko sinasabi, ang sarap mangarap po, sobra. Ako po ang greatest dream ko, kaya po ako naghangad mag-engineer. Ang greatest dream ko, may sakay ko nanay ko sa kotse ko. Yung uuwi ako sa amin, may dala na akong kotse. Tapos pag graduate ko, ang sahod ko sa engineer, 6,500. Biro mo, yung mags lang ng kotse ko ngayon, 29,000. Mags lang pala, hindi mabili. Wala pang gulong. Yung gulong po, 16,000. Kaya pag naipong ko yan, may gulong na ako. Yes. Manibela naman. Tama? Anong point? Hindi ko makukuha pangarap ko kung nag-engineer ako. That's why nung nakaupo ako dyan, aminin ko, hindi ko naintindihan ng seminar. Ang umikot lang sa isip ko, shit, ito na. Lahat ng pangarap ko, ito na. 1 year, uwi ako, may dala akong kotse.
Pamasko ko, pag nakita niyo po pamasko namin dati ako Tanduay, libre sa tricycle yan eh. Ang nanay ko, United Coconut Planters Bank. Wala pang China product nun. Pag magsisimba kami, yan ang pamasko namin. Ang sakit sa loob ko nun kasi ako breadwinner ng pamilya. Kaya nung nakaupo ako dyan, ang umiikot lang sa akin, ayoko na nitong buhay na to, gusto kong magbago to. Kaya wala akong pera, ginawan ko ng paraan. That's the reason po sa akin, not to boast. Every month po, may pan-shopping pamilya ko. We don't need to. Simula po nung kumita ako, every month may pan-shopping pamilya ko. They don't need to wait for Christmas. No? Nung lumabas yung kotse ko, umuwi ako, tinawagan ko nanay ko. Sabi ko, Mi, labas ka rito sa highway. Akala niya, bababa ako sa bus. Pero nando na yung kotse ko. Sakay ko isang down lane ko. Sabi ko, di ba pare, tandang-tanda mo. Sabi ko, darating yung time, uuwi ako, dala ko kotse ko. Susunduin ko nanay ko sa mga kapatid ko. And pagkakita nila, nakaabang sila sa bus kasi alam nila baba, nakapark yung kotse ko. Pagbaba ng salamin ko, sabi ko, Mi, beginning today, magbabago na buhay mo. Alam nyo, hindi nyo alam kung paano umiyak nanay ko. Sinundo ko sila, bakit? Kasi lahat ng nagtawa sa akin, sinabi ko, 1 year from now, babalikan kita, dala ko kotse ko, nakasakay nanay ko sa kapatid ko. Kaya pag uwi ko, sinundo ko nanay ko, iniikot ko yung mga nagtawa sa akin. Umuwi ako, madaling araw na. Kinakatok ko yung bahay, pare, gising ka dyan! Lintik ka pare, kala ko may sunog na, nagising nanay ko. Sabi ko, pare, kotse ko, nakasakay nanay ko sa kapatid ko. Alam niyo po sinabi sa akin ng mga klase ko? Pare, lahat ng sinabi mo, word for word nangyari sa'yo. Sabi ko, pare, hindi ka nag-join partida. So even if you join or not today, kaya sa inyo po, sa mga first time, even if you join or not, may maniniwala sa taong nag-invite sa inyo. No? Kaya ako po, ang suggestion ko po, sa lahat po ng first timer ngayon, ang suggestion ko, wag muna kayong mag-join. Serious. Palipas ka ng 1 year. Pag after 1 year, binalikan kami kotse, wag ka munang mag-join, natsambahan lang. Palipas ka ng 1 year. Pagbalik, may kotse uli, try mo pa, baka mamaya natsambahan uli. After 3 years, bumalik, may dala uling kotse, wag ka na mag-join. Late ka na eh. Ikaw ang magdi-decide doon. Tama? No? That's one thing na didesisyonan mo. So I tell you today, when you go home, you pray hard, no? Na sana, kahit paano nakapag-share ako sa inyo,